Sa isang maliit na karinderya sa Korea, isang grupo ng mga opisyal ng gobyerno ay lasing at nagsimulang mag-ingay at mag-away. Nakuha ang atensyon ng may-ari sa lakas ng ingay na naghahanda ng pagkain sa kusina. Sumigaw ng malakas ang may-ari at dahil doon, natigil sila sa pagkagulat. Lumabas ang may-ari na may hawak na panabas at nagpahayag na kung magpapatuloy sila sa paggulo, tiyak na hindi sila makakalabas ng buhay sa karinderyang ito. Natakot ang grupo dahil hindi pa nila nakikilala ang isang babaeng ganito ka-badass. Kaya agad nilang inipon ang pera para magbayad at mabilis na tumakbo palayo bago pa mawalan ng kontrol ang babaeng nasa harapan nila. Walang nakakaalam na ang may-ari na ito ay dating isang kilalang leader noong kabataan niya. Pero ngayon, may pamilya na siya at gusto na lang niya ng payapang buhay. Kahit ganito siya kabangis, kapag nasa bahay, si Kang Ja ay isang mahinahong manugang. Abala siya sa trabaho kaya hindi niya masyadong naaalagaan ang pamilya niya. Si Kang Ja ay may anak na babae na nasa edad ng pagre-rebelde. Si Ahran ay laging naiinis tuwing binibigyan siya ng nanay niya ng lumang panyo. Wala nang gumagamit ng ganitong panyo ngayon. Mabilis na hinabol ni Kang Ja si Ahran at ibinigay ang baon. Naranasan din ni Kang Ja ang ganitong yugto noong kabataan niya. Madalas siyang makipagtalo sa magulang dati kaya ngayon naiintindihan niya ang kanyang anak. Hindi alam ni Kang Ja na ang kanyang anak ay madalas na binubuli sa paaralan. Mabait si Ahran kaya nang makita niya ang best friend niya na inaapi ng mga babae, tumayo siya para ipagtanggol ito. Nakita ito ng class monitor sa tabi. Tinawag nito ang school boss para sumaklolo. Mabilis na lumitaw ang school boss na si Go Bokdong sa likod ng mga bully. Nang makita si Bokdong ng mga babae, naging sunod-sunuran sila. Natakot sila at agad na umalis. Umupo si Bokdong sa harap ni na Ahran at sinabing mas mabuting umuwi na sila at huwag nang magpaligid-ligid pa. Sa pag-uwi, labis ang guilt na nararamdaman ng best friend dahil naapektuhan si Ahran. Pero hindi ito pinansin ni Ahran dahil magkaibigan sila. Handang-handang tumulong si Ahran. Biglang umulan ng malakas. Nag-alala si Kang Ja sa anak niya kaya kinuha niya ang kotse para sunduin ito. Pero nang makita ni Ahran na lumitaw si Kang Ja sa gate ng paaralan, nagalit siya. Mabilis niyang hinila ang nanay niya sa isang sulok. Tinanong ni Ahran kung bakit pumunta ang nanay niya at bakit suot pa rin nito ang lumang uniforme. Nasaktan si Kang Ja dahil nahihiya pala ang anak niya sa kanya. Mabilis na tumakbo pabalik si Ahran sa best friend niya, iniwan ang nanay niya. Malungkot na naglakad ng mag-isa sa ulan si Kang Ja. Sakto, nakita ito ng isang batang guro. Akala ng guro, estudyante si Kang Ja kaya pinagbawalan siya nito na uminom ng alak. Sinubukan ni Kang Ja na ipaliwanag na hindi siya estudyante pero akala ng guro nagsisinungaling siya. Galit na minura ni Kang Ja ang guro at agad na umalis. Nang makauwi si Kang Ja, tulog na si Ahran. Dahan-dahang pumasok si Kang Ja sa kwarto para tignan kung may sakit ang anak niya. Nagulat siya nang makita ang maraming pasa sa katawan nito. Galit na tinanong ni Kang Ja kung bakit ganito ang anak niya. Nagsinungaling si Ahran na nadapa lang siya para hindi mag-alala ang nanay niya, pero alam ni Kang Ja na galing sa bugbog ang mga sugat na ito. Narinig ng asawa niya ang ingay at pumasok para pigilan siya. Bumalik si Kang Ja sa kwarto niya nang masama ang loob. Bukas, pupunta siya sa paaralan para malaman kung sino ang may gana mang-api sa anak niya. Pero ayon sa asawa niya, kung gagawin niya iyon, kakasuhan sila ng mga mayayaman. Nasaktan si Kang Ja sa pagiging duwag ng asawa niya. Baka hindi talaga anak niya si Ahran, kaya hindi siya nag-aalala. Narinig ito ni Ahran na nakatayo sa labas. Matagal na niyang alam na hindi siya tunay na anak, kaya sinabi niya sa nanay niya na huwag nang mag-alala para sa kanya. Kinabukasan, nagpa siya si Kang Ja na hanapin ang homeroom teacher ni Ahran para makipag-usap. Gusto niyang alamin kung sino ang nananakit sa anak niya sa paaralan. Agad na tinawag ang mga bully sa principal's office para pag-usapan ito. Pero matigas pa rin ang mga ito at ayaw aminin na sila ang nanakit kay Ahran. Dagdag pa, hinamon ni Go Bokdong ang biktima na harapin siya. Nabalitaan din ni Ahran na pumunta ang nanay niya sa guro. Tinanong siya ni Supervisor Jung Woo kung gusto niyang kasuhan ang mga bully pero sinabi ni Ahran na nagkakamali lang ang nanay niya. Ayaw din ni Ahran na gawing malaking issue ito. Nagset ang homeroom teacher ng meeting kay Kang Ja para i-report ang resulta. Gusto niyang lumipat ng paaralan si Ahran. Hindi maintindihan ni Kang Ja. Wala namang kasalanan ng anak niya. Bakit kailangan pa itong lumipat? Ayon sa head teacher, natatakot siyang maapektuhan ang ibang mayayamang estudyante. Galit na galit si Kang Ja. Kung hindi kaya ng paaralan, ire-report niya ito sa pulis. Pero kung walang testimonya ni Ahran, wala rin magagawa ang pulis. Labis ang desperasyon ni Kang Ja, kaya pumunta siya sa korte para humingi ng tulong. Nakasama siya sa isang trial tungkol sa school violence. Nang makita niyang nagsisisi ang perpetrator bago magbigay ng hatol ang korte, naisip ni Kang Ja na ito na ang pagkakataon niya.
Pagkatapos ng trial, nag-set siya ng meeting sa judge. Magkakilala na sila dati, kaya nag-set sila ng dinner pagkatapos ng trabaho. Sa oras ng meeting, pumunta si Kang Ja sa restaurant na nireserba niya at nakita niya ang dalawang bata mula sa korte kaninang umaga. Kitang-kita pa ring inaapi ng perpetrator ang biktima na ikinagulat ni Kang Ja. Kaya mabilis siyang bumalik para kausapin ang judge at magpaliwanag. Pero nang dumating siya, nakita niyang umiiyak ng labis ang mga magulang ng biktima. Namatay na ang anak nila dahil sa bullying. Doon lang naunawaan ni Kang Ja na hindi kayang resolbahin ng korte ang ganitong problema, kaya umalis siya ng puno ng panghihinayang. Sa parehong oras, hinahabol si Ahran ni Go Bokdong. Dahil sa takot, napadpad siya sa dead end. Nang aakyat na siya sa pader, hinila siya pabalik ni Bokdong. May hawak itong kutsilyo at pinagbantaan siyang lumipat ng paaralan o kung hindi, kailangan niyang manahimik. Pinagbantaan ni Bokdong na kung muling makita si Ahran, ang best friend nito ang mamamatay. Natakot si Ahran at umiyak sa sulok. Sa sandaling iyon, nadaanan siya ni Kang Ja at nakita ang anak. Nagulat si Kang Ja nang makita ang mga sugat sa katawan ni Ahran. Malubha ang mental state ni Ahran, kaya dali-daling pinasok ni Kang Ja sa bahay at ginamot ang mga sugat nito. Habang tinitingnan ang mukha ng anak, hindi napigilan ni Kang Ja ang luha. Nagpasya siyang alamin kung sino ang nasa likod nito. Pagkatapos, nagmaneho si Kang Ja para hanapin ang best friend ng anak niya. Sakto, nakita ulit siya ni Teacher Park Noah. Galit na sinakal ni Kang Ja si Noah at pinindot sa pader. Nang makita ni Kang Ja ang best friend ng anak niya, may estrangherong humila rito palayo. Biglang may nagbabala. Kung hindi titigil si Kang Ja, ang anak niya ang magdudusa. Natakot si Kang Ja at naalala ang nakaraan. Minsan siyang binugbog ng malala ng isang siga. Nag-alala si Kang Ja sa anak niya, kaya mabilis siyang umuwi. Nang buksan niya ang pinto, wala si Ahran. Nagulat siya nang makita itong nagtatago sa ilalim ng mesa. Dahil sa trauma, nagkaroon ng psychological damage si Ahran. Para protektahan ang anak, pumunta si Kang Ja sa bar para hanapin ang leader ng lugar. Nang marinig ni Gong Jo na may nagkakagulo sa bar, galit na galit siya. Tinanong niya kung sino ang may gana manggulo. Natakot ang mga tauhan at sinabing Kang Ja ang pangalan nito. Nagulat si Gong Jo nang marinig ang pangalan. Parang naalala niya ito. Mabilis na lumabas si Gong Jo at ang mga tauhan para kumpirmahin. Dahan-dahang itinaas ni Kang Ja ang ulo para tingnan si Gong Jo. Isang pakiramdam ng pressure ang bumalot sa kwarto. Naalala ni Gong Jo na ito ang dati niyang best friend, ang kaibigan na laging nagtatanggol at tumutulong sa kanya. Naalala niya na si Kang Ja ang lumapit sa perverted teacher para resolbahin ang away. Hindi lang yon, sinira pa ni Kang Ja ang kotse ng guro na kinamumuhian niya. Noon, walang takot si Kang Ja. Walang magawa ang mga guro sa kanya. Siya rin ang idol ng mga kaklase niya noon. Sa umaga, pumapasok si Kang Ja sa paaralan at sa gabi, tumutulong siya sa nanay niya sa pagtitinda. Ganito lang ang araw niya dati. Pero kapag may problema o bugbugan ang mga kaibigan niya, siya ang unang tatakbo para tumulong. Naalala pa rin ni Gong Jo ang gabing iyon nang talunin ang grupo nila at wala ng pag-asa. May kutsilyong pumunta sa kanila. Lumingon si Gong Jo at nakita si Kang Ja na nakatayo sa gate. Mabilis na sumugod si Kang Ja at sinipa ang kalaban. Ganito pa rin siya hanggang ngayon. Masayang-masaya si Gong Jo na bumalik na ang best friend niya. Sinabi ni Kang Ja na may hihilingin siyang pabor. Gusto niyang tulungan siya ni Gong Jo na makapasok sa paaralan ng anak niya. Gusto niyang hanapin kung sino ang gumawa sa anak niya ng ganito. Pinayuhan siya ni Gong Jo na humanap ng ibang paraan pero nasubukan na niya ang lahat. Dahil sa determinasyon ni Kang Ja, pumayag si Gong Jo na tulungan siyang magbalatkayo at mag-enroll sa paaralan. Samantala, nahuli at ikinulong ng siga ang best friend ni Ahran. Sinabi nito na marami itong alam at hindi mapapatawad. Kung gusto nitong mabuhay ng tahimik, dapat lumipat ito ng paaralan. Agad niyang pinalaya ang best friend ni Ahran. Natakot ang best friend at tinawagan si Ahran. Pero wala nang malay si Ahran. Labis ang takot niya sa nangyari. Lumala ang kondisyon ni Ahran. Kinabukasan ng umaga, nagtago siya sa banyo at gupit ang sariling buhok. Labis itong ikinasakit ng puso ni Kang Ja. Para maayos ang kalagayan ng anak, inilipat ni Kang Ja ito sa isang psychiatric hospital. Pagkatapos dalhin ang anak pabalik sa kwarto para magpahinga, nagtungo si Kang Ja kay Gong Jo para simulan ang plano. Dinakip ng mga tauhan ni Gong Jo ang homeroom teacher. Siya lang ang nakakaalam sa tunay na pagkatao ni Kang Ja. Para makapasok siya ng madali sa paaralan, pinagbantaan siya ni Gong Jo na itago ang sekreto o haharapin niya ang kamatayan. Ang susunod nilang gagawin ay pumunta sa beauty salon. Pagkatapos magpaayos ng buhok, nagmukha na siyang isang high school student.
Ipinangako niyang maghihiganti sa mga umapi sa anak niya. Unang araw ni Kangja sa paaralan, maagang gumising para magluto para sa pamilya. Pagkatapos pumasok sa trabaho ang asawa niya, nagbihis siya ng school uniform. Bago pa man makapasok sa classroom, may nakasalubong siyang kakilala. Si Teacher Noah, ang guro ni Ahran. Unang araw din ni Teacher Noah bilang opisyal na guro. Sabay silang pumasok sa classroom at nagpakilala. Inisip ng mga estudyante na mukhang boring ang bagong guro. Nang turn na ni Kangja na magpakilala, tinawanan siya ng mga estudyante dahil sa pangalan niya. Inayos ni Supervisor Jung-woo na umupo siya sa isang bakanteng desk. Biglang tumayo ang best friend ni Ahran para magprotesta dahil ito ang desk nito. Mahinahong sinabi ni Jung-woo na kapag bumalik si Ahran, may bagong desk at chair ito. Dahan-dahang lumakad si Kangja papunta sa upuan niya. Nagulat siya nang makita ang mga nakasulat sa desk. Masasakit na insulto kay Ahran. Pagkatapos, lumapit ang mga bully para kausapin siya. Tinanong ni Kangja kung sila ang nagsulat nito. Sinabi ng mga bully na biro lang iyon. Galit na hinila ni Kangja ang buhok ng isa sa grupo. Kahit unang araw pa lang niya, ipinakita niya ang autoridad niya. Pinaluhod niya ang mga bully at pinagsisihan ang ginawa nila. Nalaman ni Teacher Noah ang nangyari at nagmadaling pumunta pero nakasara na ang pinto ng classroom. Galit na muling itinanong ni Kangja, sila ba talaga ang nagsulat? Natakot ang mga bully at umamin. Nagalit si Kangja at muntik nang paluin sila ng stick pero pinigilan siya ni Go Bokdong. Pinagbantaan niya na kung hindi titigil si Kangja, siya ang susunod na mamamatay sa kamay niya. Biglang naalala ni Kangja ang pamilyar na boses. Siya ang nagbabala sa kanya noon na huwag nang habulin ang best friend ni Ahran. Galit na lumingon si Kangja at sinakal si Bokdong. Nang pumasok si Noah, hindi nito napigilang isara ni Kangja ang pinto. Sinigawan niya si Bokdong at pinagsabing ulitin ang sinabi. Kahit desperadong sumisigaw si Noah, walang pakialam si Kangja. Masayang sinuntok niya si Bokdong. Nakita ni Noah na nagkakagulo ang mga estudyante kaya sinubukan niyang pigilan. Pero hindi nagpigil si Kangja. Diretso niyang sinapak si Noah. Natakot ang mga estudyante at tinawag si Supervisor Jung-woo para sumaklolo. Dala ang stick, mahigpit na pinatigil ni Jung-woo ang away. Pero wala itong pakialam kay Kangja at sinapak niya ng diretso si Bokdong sa mukha. Natigil lang ang gulo nang dalhin silang lahat sa council room. Pinakiusapan ni Noah na huwag parusahan ang mga estudyante pero determinado si Jung-woo na tapusin ang kaso. Ayaw niya ng karahasan sa paaralan. Sinubukan pigilan ni Noah ang lahat at pinaalis muna ang mga estudyante. Pagkalabas, hinila ni Kangja ang isang bully para mag-usap. Natakot ito at sumama sa rooftop. Gusto niyang malaman kung sino ang tunay na leader ng paaralan. Sinabi ng bully na sa lakas si Bokdong ang leader. Pero ang tunay na kapangyarihan ay ang class monitor. Maliit man, anak siya ng chairman at siya lang ang makokontrol ang lahat. Maraming guro ang umalis dahil sa kanya. Pero may sikretong hindi alam ng lahat. Mukhang nagtangka ang class monitor na ligawan si Ahran pero nabigo. Nagulat si Kangja na may nagustuhan pala ang anak niya. Mula noon, hinayaan nitong bulihin si Ahran. Kahit si Bokdong, walang pakialam. May chismis na may koneksyon ito sa mafia. Pagkatapos ng klase, pumunta si Noah kay Jung-woo para humingi ng tawad para sa mga estudyante. Pero ayaw ni Jung-woo na baliwalain ang school violence. Dapat parusahan ang may sala. Ang paaralan ang dapat magprotekta sa mga estudyante. Narinig ni Kangja ang usapang ito. Humanga siya kay Jung-woo sa pagiging seryoso nito. Pagkatapos, sinundan ni Kangja ng palihim si Bokdong. Gusto niyang malaman kung sino ang nagpoprotekta rito. Nang huhulihin na niya si Bokdong para tanungin, may humarang sa kanya. Gusto ni Noah na palayain ang mga kaibigan niya. Narinig ito ni Bokdong at minura siya bago umalis. Nainis si Kangja nang makaalis ito. Tinanong niya kung ano ang gusto gawin ng guro sa kanya. Sinabi ni Noah na gusto niyang magkasundo ang buong klase, pero hindi sang-ayon si Kangja. Ang ginagawa niya ay pagprotekta sa iba. May mga bagay na hindi kayang solusyonan ng mga guro. Hindi alam ni Kangja na may sumusunod pala sa kanya mula sa paaralan. Pagkatapos magpaalam kay Gongjo, napansin niyang may lihim na nagmamatsyag sa kanya. Mabilis niyang hinabol ang stalker. Nagulat siya nang makitang best friend pala ng anak niya ito. Natakot ang best friend at tinanong kung ano ang relasyon niya kay Ahran. Nagpunta ito roon dahil nag-aalala kay Ahran. Dinala ni Kangja ito sa ospital para makita ang anak. Umiiyak ang best friend nang makita ang kalagayan ni Ahran. Sinabi nitong dapat sana nakinig siya kay Ahran noon. Ngayon, hindi na siya takot. Panahon na para siya ang magtanggol kay Ahran. Nang paalis na ang best friend, bigla itong hinawakan ni Ahran. Nagulat ang best friend. Sinabi ni Ahran na huwag itong gumawa ng anuman o sila ang mamamatay.
Sa labas, balisa si Kangja para malaman ang totoo. Pero pinili ng best friend na itago ang lahat para protektahan ang lahat. Kinabukasan, nahuli na naman si Kangja sa paaralan. Dahil sa hindi pag-iingat, natisod siya sa harap ng school gate. Nasaktan si Noah nang subukan siyang saluhin. Nagtungo sila sa medical room para magpa-first aid. Nagtataka si Kangja kung bakit ganito kaalaga ang guro sa kanya. Narealize ni Noah na siya pala ang minura ni Kangja dati. Sinabi niyang poprotektahan niya ito mula ngayon, kaya huwag na itong makipag-away mag-isa. Nainis si Kangja at sinabing huwag na siyang sundan. Pagkatapos, pumasok si Kangja sa classroom. Nakatingin lang siya kay Bokdong. Sinabihan siya ng mga tauhan na nasa blacklist na siya ni Supervisor Jong-woo. Pinipilit nitong mapaalis siya. Sa sandaling iyon, lumabas ang class monitor. Bilang anak ng chairman, pinakiusapan niya si Jong-woo na patawarin si Kangja. Hindi matigas ang ulo ni Jong-woo. Dahil sa chairman, pumayag siya. Samantala, sinundan ni Kangja si Bokdong. Kahit sa CR, sumunod siya. Naiinis si Bokdong at pinagbantaan siyang huwag sundan o kahit babae pa siya, papatayin niya ito. Malamig na tinanong ni Kangja kung bakit sinaktan niya si Ahran. Nagalit si Bokdong na may nakakaalam ng sikreto kaya sinugod niya si Kangja. Pero dumating ang class monitor. Sinigawan niya ang dalawa para tumigil. Nainis si Kangja nang makita ito. Naglakas loob manligaw sa anak niya pero hindi ito pinrotektahan. Sa susunod, siya naman ang aayusin ni Kangja. Patuloy niyang sinundan si Bokdong, hindi ito pinakawalan. Sa sandaling iyon, pumasok ang homeroom teacher ni Ahran na si Park No-ah. Naiinis si Kangja sa patuloy nitong panghihimasok. Nagmakaawa ito na huwag nang gumulo pa. Pero ang layunin ni Kangja sa pagpasok ay maghiganti, kaya wala siyang pakialam sa iba. Samantala, aksidenteng nakita ng best friend ni Ahran si Jong-woo na may ginagawang shady sa library. Nagkita sila ng isang babae sa isang secret room. Dito itinatago ang mga corrupt na dokumento ng mga opisyal. Kung may isang file na mabubunyag, maraming tao ang maaapektuhan. Ang babaeng nasa harap niya ay ang personal secretary ng presidente. Ginamit ni Jong-woo ang matamis na boses para akitin ito. Bigla niyang nakita ang sugat sa katawan ng secretary. Nahulaan niyang ang presidente ang may gawa. Pagkalabas ng dalawa sa madilim na silid, nagulat si Jong-woo nang makita ang best friend ni Ahran sa labas. Nagtanong ito kung ano ang silid na iyon, pero binalaan siya ni Jong-woo na huwag masyadong magmalas. Nagkaroon pala ng ilisitong relasyon ng dalawa. Sinabi ng babae na alam na ni Ahran ang tungkol sa kanila. Kaya kung gagalawin ni Jong-woo si Ahran, isusumbong niya ang lahat. Galit na nag-set si Jong-woo ng meeting sa boss. Gusto niyang patalsikin nito ang best friend ni Ahran. Gusto niyang mawala ang babaeng iyon ng tuluyan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng klase, patuloy na sinundan ni Kangja si Bokdong papunta sa isang bar. Mabilis siyang nagpalit ng damit at pumasok sa bar. Nagkita pala rito si Bokdong at ang boss. Gusto ng boss na patayin ni Bokdong ang best friend ni Ahran para sa kanya. Natakot si Bokdong nang banggitin ang pagpatay. Ipinaliwanag ng boss na dahil menor de edad si Bokdong, hindi siya makukulong ng matagal. Nakita ni Kangja sa labas ang lahat. Natakot siya nang makilala ang pamilyar na muka. Ang boss ang dating nanakit sa kanya noong kabataan niya. Namatay ang kapatid ng boss sa pagtatangkang pigilan siya. Sa sandaling iyon, tumingin ang boss sa pinto. Instinktibong nagtago si Kangja. Sa oras na iyon, dumaan si Park No-ah. Galit siya na may estudyanteng pumunta sa ganitong lugar. Nataranta si Kangja at hindi makakilos. Sumigaw si Park No-ah nang makita siyang bumagsak. Narinig ng boss ang ingay. Lumabas ito at nakita ang guro at estudyante. Nagtaka siya kung bakit nagkakasama ang guro at estudyante sa bar. Buti na lang at hindi ito masyadong pinansin ng boss at bumalik sa pag-inom. Nakalabas si Kangja sa delikadong sitwasyon. Hinabol siya ni Park No-ah at pinagsabihan na ikinainis ni Kangja. Samantala, inutusan ng boss si Bokdong na tapusin ang best friend ni Ahran. Natatakot si Bokdong at sinabing sapat na ang takutin lang ito. Pero hindi pumayag ang boss. Kailangan lang nilang sundin ang utos. Plano niyang gawing suicide ang kaso. Madalas naman daw magpakamatay ang estudyante dahil sa pressure. Tinanong ng boss kung kaya ni Bokdong gawin ito. Nagdadalawang isip si Bokdong. Pinangakuan siya ng boss na kahit makulong ng 2 taon, gaganda ang buhay niya pagkatapos. Bumalik si Kangja at agad na nagpunta kay Gongjo. Ang boss pala ang nag-utos na saktan ang anak niya. Nagulat si Gongjo sa malagim na kapalaran. Naalala ni Gongjo ang nangyari sa bodega noon. Sinaktan ng boss si Kangja dahil lumapit ito sa kapatid nito. Kahit sugatan, pinrotektahan pa rin ni Kangja ang kapatid. Ang boss ang dahilan ng pagkamatay nito. Nagsimula ang matinding galit. Patuloy na sinundan ni Kangja si Park No-ah. Biglang lumapit ang best friend ni Ahran para kausapin siya. Nakita ito ni Jong-woo. Tinanong ni Kangja kung pinagbantaan ba siya ni Go Bokdong.
Nagulat ang best friend nang malaman ni Kangja ang tungkol dito. Tatanungin na sana ni Kangja kung bakit nila inapi si Ahran nang dumating si Jongwoo. Takot na tumakbo ang best friend. Naiwan sina Kangja at Jongwoo. Tinanong niya kung ano ang pinag-usapan nila. Sinabi ni Kangja na gusto ng best friend na bumalik si Ahran sa eskwela, pero hindi pa ito pwede dahil sa kalusugan nito. Samantala, hinarang ni Park No-ah ang best friend. Sinabihan niya itong lumipat na ng lugar kung ayaw niyang mamatay. Sinundan ito ni Go Bokdong, pero naabala siya ni Kangja. Inimbitahan ni Kangja si Go Bokdong sa karinderya niya. Inis ito sa simpleng lugar. Natakot nang may hawak na kutsilyong lumabas si Kangja. Nagluto ito para sa kanya, pero ayaw kumain ni Go Bokdong. Pigil ang galit, tinanong ni Kangja kung bakit nagtatrabaho si Go Bokdong sa masamang tao. Sinabi nitong wala siyang tirahan noon. Pinaupo siya ni Kangja at pinakain. Matagal nang hindi naramdaman ni Go Bokdong ang init ng tahanan. Kumain siya ng masarap na pagkain. Pagkatapos, seryosong kinausap siya ni Kangja. Sinasamantala lang siya ng boss. Inis na aalis na sana si Go Bokdong nang magsalita si Kangja. Tinanong niya kung makikipag-areglo ito kay Ahran. Nakinig si Go Bokdong. Hindi rin maganda ang pamilya ng class monitor. Diktador ang chairman at laging nananakit. Dahil sa divorce letter ng asawa, pinukol niya ng ashtray ang secretary. Lumabas ang secretary na duguan. Naalala niya ang alok ni Jongwoo. Kapag ibinigay niya ang sikreto ng chairman, poprotektahan siya nito. Ngayon din ang araw ng flight abroad ng chairman. Tamang panahon para makipag-ugnayan kay Jongwoo. Desidido na siyang ibunyag ang tunay na ugali ng chairman. Nang gabing iyon, nagkita sila sa isang party kung saan nandoon ang mga leader ng Ministry of Education. Kahit ang boss ay inimbitahan. Lumapit si Jongwoo sa secretary at inulit ang alok. Kapag ibinigay nito ang ebidensya laban sa chairman, tutulungan siya nito. Para masigurado ang plano, ginamit ni Jongwoo ang charms para mahulog ito sa kanya. Habang naghahalikan, biglang dumating ang boss. May hinahanap daw kay Jongwoo. Pag-alis nito, hinatak ng boss ang secretary at pinagbantaan. Pero may sarili na itong plano. Tinatanong ng supervisor kung tapos na ba ang best friend ni Ahran. Pero nawala na ito. Kung mabubunyag ang impormasyon nito, mawawasak ang lahat. Inutusan ng boss si Bokdong na hanapin ang best friend. Samantala, bumalik ang best friend sa secret room ni Jongwoo. Pero nandoon na ito, takot na nahabol ang best friend hanggang rooftop. Nang dumating si Bokdong, huli na! Nakita niya ang katawan ng kaibigan sa schoolyard. Nabigla ang buong eskwela sa nangyari. Nagulat si Kangja nang malamang patay na ang best friend. Sa suicide note, nakalista ang pangalan ni Bokdong kaya siya ang pangunahing suspek. Dinala siya ng pulis para sa investigasyon. Sa libing, galit ang ina nang makita si Jongwoo. Bakit hindi nila naprotektahan ang anak niya? Nakita ni Kangja ang lahat. Kinalaban niya si Jongwoo at sinabing hindi si Bokdong ang pumatay. Dumating ang pulis at inanunsyo na 3 linggong buntis ang biktima. Natakot si Jongwoo at sinubukan pigilan ang pagbibigay alam sa magulang. Nang marinig ni Ahran ang balita, nagmadali ito sa funeral home. Sumigaw siya. Si Jongwoo ba ang pumatay sa kaibigan ko? Natauhan ang lahat sa ingay. Hinila ni Ahran si Jongwoo at sinabing siya ang tunay na pumatay. Mabilis na yumakap si Kangja sa kanya. Nagulat si Ahran nang makita ang nanay niya sa uniforme. Pinaalalahanan siya ni Kangja na maraming tao. Tumakbo si Ahran. Akala ng lahat, sira na ang ulo niya. Natuwa si Jongwoo na ligtas siya. Tanging ebidensya lang ay ang tape sa phone ng biktima na kinuha na niya. Bura ang lahat ng kasalanan. Si Bokdong na ang sinisisi. Ipinahayag din na 3 buwang buntis ang estudyante. Nasiraan ng loob si Ahran sa pagkamatay ng best friend. Ang sentensya kay Bokdong ay community service lang. Nagalit ang publiko sa napakagaan na parusa. Kinabukasan, pumunta si Jongwoo sa ospital para bisitahin si Ahran. Nang makita nito ang mukha ng pumatay, sumigaw si Ahran. Ikaw ba ang pumatay sa kaibigan ko? Bigla niyang naalala ang banta ni Bokdong. Kung gusto niyang ligtas ang nanay niya, dapat siyang manahimik. Nagkunwari si Ahran na baliw para lokohin si Jongwoo. Nagdulot ito ng sakit ng ulo sa mga doktor. Tinulungan siya ni Kangja pabalik sa kwarto. Nang naiwan silang dalawa, tinanong ni Ahran kung ano ang ginagawa ni Kangja. Nagulat ito nang makitang normal na si Ahran, pero hindi iyon ang mahalaga ngayon. Tinanong ni Ahran kung bakit nagpapanggap na estudyante si Kangja. Pinaalalahanan siya nito na nahuli na ang salarin at tapos na ang lahat. Biglang pumasok si Jongwoo. Mabilis nitong tiningnan si Ahran bago umalis. Matapos ang mahabang paggamot, nakalabas na rin si Ahran sa ospital. Nagdiwang ang buong pamilya. Sa panahong ito, na-promote din ang ama. Hindi alam ni Kangja na nagtatrabaho pala ito para sa boss. Ang promosyon ng asawa niya ay plano ni Jongwoo. Gusto ni Kangja na lumipat ng eskwelahan si Ahran pero ayaw nito. Ngayon, naging target na si Ahran ni Jongwoo. Hindi maintindihan ni Kangja kung bakit gusto pa rin nitong mag-aral doon. Unang araw ni Ahran pagsuwi sa paaralan.
Hindi niya inasahang makakapasok siya kasama ang nanay niya. Nagtsismisan ang mga kaklase at inakalang sira ulo si Ahran. Biglang hinarang siya ng class monitor sa gate. Nagkunwari si Ahran na hindi niya maalala ang pangalan nito. Bago pa sila makapasok sa classroom, nakasalubong nila si Jongwoo. Pinilit ni Ahran na kumalma para hindi maghinala. Hindi natapos doon. Nang buksan ni Ahran ang cabinet, nakita niya ang masasakit na salita ng mga bully. Binanggit pa nila ang patay niyang best friend, kaya hindi na napigilan ni Ahran ang sarili. Galit na hinila ni Kangja ang class monitor at pinalo. Dumagsa ang mga estudyante para panoorin ang away. Walang humpay na sinaktan ni Kangja ang class monitor hanggang sa wala na itong lakas lumaban. Nagulat si Ahran nang makitang ganong kalakas ang nanay niya. Walang awang pinagbuhatan ni Kangja ng kamay ang class monitor. Nang makita niyang ayaw pa ring umamin ng class monitor, handa na siyang tapusin ito nang dumating si Noah. Nadismaya ito nang makita ang karahasan ni Kangja. Kahit si Ahran, ayaw niyang maging siga ang nanay niya. Habang nagtatalo ang mag-ina, biglang may pamilyar na boses. Nagulat si Ahran nang makita ang ama niya sa paaralan. Walang nakakaalam sa pamilya na nagpapanggap si Kangja bilang estudyante, kaya mabilis siyang nagtago. Buti na lang at nagpaalam lang ang asawa niya at umalis kaagad. Nagulat si Kangja nang makita ang asawa niya kasama ang boss. Kontraktor na sila ng bagong classroom. Natigilan si Kangja nang malamang binabantayan na sila nito, kaya kailangan niya ng plano. Nagulat si Ahran nang makita ang nanay niyang tumalon sa bakod para lumabas ng paaralan. Ito ba ang striktong nanay na kilala niya? Pumunta si Kangja kay Gongjo. Nagkataong naroon din si Noah para makipagkita sa magulang nito. Nagpanik ang dalawa at nagkunwaring mag-ina. Natakot si Noah nang makita ang mga tauhan ni Gongjo. Sa wakas naintindihan niya kung bakit ganun ka badass si Kangja. Parang nasaktan ang damdamin ni Gongjo kaya umiyak ito ng malakas. Nang makita ng mga tauhan ang luha ni Gongjo, tinawag nila si Noah para tanungin. Takot na umupo ito sa sulok. Mabilis na inilabas ni Kangja ang guro. Nang makita ang pagsisikap nito para sa mga estudyante, medyo naantig si Kangja. Samantala, ibinigay na ng sekretary ang mga lihim na dokumento ng chairman. Pero hindi iyon sapat para kay Jongwoo. Gusto niyang makuha ang mga nasa safe bilang solidong ebidensya. Sinunod ito ng sekretary. Nang gabing iyon, habang wala pa ang chairman, sinubukan ng sekretary na buksan ang safe. Umangat ang estatwang leon at lumitaw ang mga lihim na file. Kasama rito ang listahan ng mga corrupt. Biglang umuwi ang chairman. Nagpanik ang sekretary at isinauli ang mga dokumento. Nang ibaba na ang leon, biglang lumitaw ang boss. Akala ng sekretary na huli na siya. Pero buti na lang at binabalaan lang siya nito na paparating na ang chairman. Mabilis na itinago ng sekretary ang kinopyang dokumento. Nang pumasok ang chairman, tapos na ang lahat, maliban sa isang papel na nakalabas. Mabilis itong itinapon ng boss sa upuan bago makita ng chairman. Kinabukasan, tinawag si Ahran ni Jongwoo para mag-usap ng pribado. Dinala niya ito sa lihim na pinto sa library. Tahimik niyang tinanong kung may naaalala pa si Ahran. Pinilit nitong huwag magpakita ng kahinaan. Nang kumpirmahing hindi alam ni Ahran ang lihim na silid, masayang umalis si Jongwoo. Hindi niya alam na natuklasan ni Ahran ang teddy bear ng best friend nito. Sigurado si Ahran na pumunta rito ang kaibigan niya bago ang aksidente. Nang gabing iyon, nagpasya si Ahran na bumalik sa library para maghanap ng ebidensya. Nagkakapa siya sa dilim nang may marinig na kakaibang ingay. Nagulat siya nang makita si Kangja kasama ang sekretary. Dahil sa takot, nahulog ang isang libro. Napansin ito ng sekretary. Nang puntahan nito ang pinagtataguan ni Ahran, biglang natakot nang makita ang pamilyar na mukha, si Kangja. Nang makita ni Jongwoo na wala pa ang sekretary, pinuntahan niya ito. Kasabay na dumating si Noah. Tinanong ni Noah kung ano ang ginagawa nila roon. Nang ilaw niya ang flashlight, nakita rin niya sina Kangja at Ahran. Nang makita ang ekspresyon ni Ahran, naintindihan ni Noah at hindi na nagsalita. Hindi rin nagsumbong ang sekretary na nandoon si Kangja. Mabilis na hinatak ni Ahran ang nanay niya palabas ng paaralan. Seryosong tinanong ni Kangja kung may tinatago ito sa kanya. Bago makapagpaliwanag si Ahran, lumapit si Noah. Tinanong niya kung bakit nasa library ang dalawa sa ganitong oras. Sinabi ni Ahran na nakatulog siya sa pagbabasa. Hiniling niya sa guro na huwag sasabihin kay Jongwoo. Sa pag-uwi, sinubukan ni Kangja na alamin kung ano ang ginagawa ni Ahran. Gusto nitong protektahan ang nanay niya kaya hindi nagsabi ng totoo. Pero nang makita ang determinasyon ni Kangja, nagpasya siyang magsabi. Sinabi ni Kangja na siya na ang bahalang mag-imbestiga. Samantala, naibigay na ng sekretary ang lahat ng dokumento kay Jongwoo. Ginamit nito ang matatamis na salita para lokohin ang sekretary. Pero nagtaka pa rin ito kung bakit nandoon din si Kangja. Nagkaklase pala sila dati.
Gusto lang daw ni Kangja na makipagkita para mag-usap. Kinabukasan, sabay na pumasok sa paaralan ang mag-ina. Nagkataong nakasalubong nila si Go Bokdong na kakalabas lang ng kulungan. Nagkatipon ang mga estudyante para panoorin ang magaganap na away. Galit na tinanong ni Ahran kung si Bokdong ang pumatay sa best friend niya. Mayabang itong umamin. Nang susugurin na siya ni Kangja, biglang lumitaw ang class monitor. Gustong magpasikat nito kaya inaway si Bokdong. Naabala nito ang pasensya ni Bokdong. Sinuntok nito ang class monitor. Siguro noon ay nagtiis pa siya sa class monitor, pero pagkatapos makulong, wala na siyang pasensya. Nagkagulo ang lugar. Sumali rin si Kangja sa pagbugbog sa class monitor at Bokdong. Nang malaman ni Noah ang nangyari, mabilis niyang pinigilan ang mga estudyante. Dinala ang tatlo sa opisina. Nagkunwaring concerned si Jongwoo at nagsabing mag-iimbestiga. Inutusan niya si Bokdong na bantayan lang si Ahran at siya na ang bahala sa iba. Gusto ni Noah na tawagin ang magulang ni Kangja. Pero sinabi nito kay Gongjo na hindi na kailangang pumunta. Sa sandaling iyon, pumasok ang sekretary. Nagkita-kita ang magkakaibigan matapos ang mahabang panahon. Sinabi ni Kangja na nagpapanggap siyang estudyante dahil sa pang-aapi sa anak niya. Sinabi ng sekretary na imposible iyon. Hindi komportableng umupo si Gongjo sa tabi nito. Tinanong niya kung ipagkakanulo na naman sila ng sekretary. Nagpalit pala ito sa boss noon. Siya rin ang nagtestigo laban kay Kangja sa korte. Pero ipinagtanggol ito ni Kangja. Kung hindi dahil sa tulong nito kahapon, nahuli na sana siya. Nalungkot ang sekretary. Sinubukan siyang hikayatin ni Kangja na tumulong. Naiyak ito sa sinseridad ni Kangja. Nag-inom ito para makalimutan ang nakaraan. Sa sandaling iyon, pumasok ang boss. Ayaw nitong magpatuloy ang pakikipagtulungan ng secretary kay Jongwoo dahil malapit nang matanggal ito ng chairman. Nang makauwi si Kangja, nagulat siyang makita si Noah sa loob ng bahay kaya mabilis niyang hinatak ito palabas bago sila makita. Bago pa sila makalayo, nakita sila ng biyenan ni Kangja. Mabilis niyang inilayo si Noah. Gumawa siya ng kwento na may mental illness ang magulang ni Ahran kaya hindi sila nagpapapunta ng visitors. Nakatayo si Ahran sa labas ng pinto, naghihintay sa pagbalik ng kanyang ina. Ayaw niyang magpatuloy ang nanay niya sa pagpapanggap na estudyante. Pagpasok ni Kangja sa bahay, hinintay siya ng biyenan para tanungin kung sino ang lalaking iyon. Ipinaliwanag ni Ahran na homeroom teacher iyon, kaya pansamantalang nakaligtas si Kangja sa hinala ng biyenan niya. Kinabukasan, nagpatuloy si Ahran sa library para hanapin ang lihim na pasukan. Biglang lumitaw si Bokdong para pigilan siya. Sinabihan niya si Ahran na kalimutan ang lahat. Nasaktan si Ahran nang akalain niyang kaibigan ito. Pero ginawa lang iyon ni Bokdong para protektahan siya. Ibinunyag ni Bokdong na hindi nagpakamatay ang kaibigan ni Ahran. Dahil sa sobrang pagiging usyoso ni Ahran, namatay nang walang kalaban-laban ang best friend nito. Galit na sinampal ni Ahran si Bokdong at umalis. Samantala, muling dinala ng tauhan ang sekretary para makita si Kangja. Ibinunyag nito ang katotohanan tungkol kay Jongwoo. Ginahasa nito ang best friend ni Ahran kaya pinatay niya ito para manahimik. Hindi naniwala ang sekretary sa sinabi ni Kangja dahil lahat sa grupo ay sumusuporta kay Jongwoo. Dinala nito ang hinala kay Jongwoo pero pinili pa ring maniwala dito. Hindi niya alam na nalaman ng chairman na may pumasok na sa safe. Kinabukasan, inimbitahan ni Noah ang guardian ng mga estudyante. Habang nag-uusap sa paaralan, diretsong tinanong ni Kangja si Bokdong kung siya ang tunay na salarin. Malungkot na sinabi nito na hindi. Sa sandaling iyon pumasok ang boss. Galit na sinipa nito ang binti ni Bokdong dahil sa paggulo. Nagtago si Kangja sa ilalim ng mesa at nakita ang lahat. Para makahanap ng ebidensya laban kay Jongwoo, humingi si Kangja ng tulong kay Gongjo. Minonitor nila ang bawat kilos ni Jongwoo. Nagulat ito nang dumating si Kangja sa bahay niya sa ganitong oras. Nasa basement ang mga tauhan ni Gongjo. Sadyang ginamit ni Kangja ang sarili para akitin si Jongwoo. Akala nito ay may gusto sa kanya si Kangja, kaya nainteresado ito. Para maakit ang masamang lalaking ito, sinadyang mabuhusan ni Kangja ng kape ang sarili. Sa sandaling iyon, sinadya ni Gongjo ang aksidente sa kotse sa ibaba. Galit na bumaba si Jongwoo para makita kung sino ang bastos. Sinamantala ni Kangja ang pagkakataon para maghanap ng ebidensya sa kwarto. Bigla niyang nakita ang isang kahinahinalang package. Dahan-dahang binuksan ni Kangja ito para basahin. Gulat na gulat siya nang makita na pregnancy test ang laman nito. Ang pagbubuntis ng best friend ni Ahran ay dahil pala kay Jongwoo. Sa sandaling iyon, bumalik si Jongwoo sa kwarto. Natakot si Kangja nang marinig ang pagbukas ng pinto. Nang papasok na si Jongwoo, biglang lumitaw si Noah. Sinabi ni Noah na nakalimutan niyang ibigay ang mga dokumento. Sinamantala ni Kangja ang pagkakataon para tumakbo palabas. Nagulat si Noah nang makita ang estudyante niya roon. Masiyang tiningnan niya si Jongwoo at hinabol si Kangja.
Nag-alala siya nang makita ang hindi matatag na kaisipan ni Kangja. Nagmadaling umuwi si Kangja para kumpirmahin kay Ahran. Nagulat si Ahran nang malaman ng nanay niya na buntis ang best friend nito. Ito ang maaaring dahilan ng pagkamatay ng best friend ni Ahran. Isinalaysay ni Ahran na isang lonely child ang best friend nito. Noon, nauto ito ni Jungwoo. Pero nang magsawa ito sa paglalaro, sinimulan niya itong awayin. Sinunod ni Bokdong ang utos nito para guluhin ang babae hanggang sa lumipat ito ng paaralan. Umaasa si Ahran na itatago ito ni Kangja. Natatakot si Ahran na mapanganib si Jungwoo sa nanay niya. Sa parehong panahon, binuksan ni Jungwoo ang package para tignan. Nagulat siya nang makita ang pregnancy test at threatening letter sa loob. Pumunta si Kangja sa magulang ng biktima. Ibinunyag niya na kay Jungwoo ang pagbubuntis. Nasaktan ang ina nang marinig ang balita, pero patay na ang anak niya. Kaya ayaw na niyang pagdusahan pa ito. Bilang ina, naintindihan ni Kangja ang pangamba ng ina, kaya nagpasya siyang imbestigahan ang kasong ito ng sarili. Kinabukasan sa paaralan, pinatawag ni Jungwoo si Ahran para mag-usap ng pribado. Ipinahiwatig niyang alam na niya ang lahat. Nahulaan ni Jungwoo na alam din ni Ahran ang tungkol sa pagbubuntis. Pinagbantaan niya itong manahimik. Araw din ito ng pagbisita ng chairman sa paaralan. Nagalit siya nang malamang sinaktan ng anak niya, pero nang malaman niyang babae ang nanakit, ibinuhos niya ang galit sa mga leader ng paaralan. Nainis si Kangja sa kayabangan ng chairman. Pagkatapos, nagbigay ng isang oras na talumpati ang chairman. Pinilit niyang lahat ng estudyante na tumayo sa araw para makinig. Pagkatapos ng pampublikong pahirap, pumasok siya sa lihim na storage room. Nagdadalawang isip ang chairman kung makikipagtulungan kay Jungwoo o hindi. Akala ng class president na dahil anak siya ng chairman, pwede siyang magmalaki. Sa tanghalian, habang nakapila ang mga estudyante, bastos siyang sumingit sa harap ni Kangja para manggulo. Nang pinaalalahanan siyang pumila, galit niyang ibinagsak ang lunch tray. Nagalit si Kangja at gustong atakehin siya, pero pinalibutan siya ng mga sip-sip ng class president. Pinagbantaan nilang i-report si Kangja para mapaalis. Nagpasensya na lang ang mag-ina at umalis bago pa mangyari ang anuman. Hindi lang sa paaralan, pati ang ama ni Ahran ay pinahihirapan. Ginawa lang siyang fall guy. Kung may mangyaring masama, siya ang mananagot. Inutusan ni Jungwoo ang boss na bantayan ng mabuti si Ahran. Kung kinakailangan, patayin ito. Ayaw ng boss na siya ang laging sinisisi. Samantala, sinubukan ni Kangja na pumasok sa bahay ni Jungwoo. Sa tulong ng mga tauhan ni Gongjo, na-disable nila ang kamera at sinira ang lock. Mabilis na tiningnan ni Kangja ang bawat sulok ng bahay. Lumipas ang oras at nag-alala si Gongjo. Biglang bumalik si Jungwoo at ang secretary. Mabilis na nagpaalam si Gongjo kay Kangja. Sinubukan nitong maghanap sa basurahan bago umalis. Hindi nakita ng mga tauhan sa labas na nakalabas si Kangja, kaya pumunta sila para tumulong. Sinubukan nilang pigilan si Jungwoo na pumasok sa bahay. Ang sekretary lang ang pumasok. Nagulat siya nang makita si Kangja roon. Pinaalis ni Kangja ang sekretary ng tahimik. Sa sandaling iyon, pumasok si Jungwoo. Pero itinago ng sekretary ang pagkakita kay Kangja. Tinulungan pa niya itong makatakas ng ligtas. Pagkatapos maligo ni Jungwoo, hinabol siya ng sekretary at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Kangja na malupit si Jungwoo, pero patuloy na hindi naniwala ang sekretary sa kanya. Nang maramdaman niyang hindi mababago ang isip ng kaibigan, nagpaalam si Kangja at umuwi. Habang malungkot siya dahil wala siyang nakitang ebidensya, biglang may dala si Gongjo at mga tauhan niya na magandang balita. Matapos maghalungkat sa basurahan ng buong gusali, nakita nila ang itinapong package. Nagyakap ang magkakaibigan. Dahil sa sobrang pag-iimbestiga, nakaligtaan ni Kangja ang pamilya niya. Nagdulot ito ng hinala sa biyenan niya. Nang makita ang nagmamadaling si Kangja, inakala ng biyenan niyang may kabit ito. Sa away, aksidenteng nakita ng biyenan ang pregnancy test. Mabilis na kinuha ni Kangja ang gamit niya at pumunta sa presinto. Dinala niya ang ebidensya para i-report si Jungwoo. Agad na pumunta ang pulis sa paaralan para dalhin si Jungwoo sa presinto para sa investigasyon. Nagulat ang mga estudyante at guro sa paaralan. Ang sanggol sa tiyan ng best friend ni Ahran ay kay Jungwoo pala. Na-report ang balitang ito sa Minister of Education. Galit na ipinag-utos nito na itago ang lahat at dinala si Jungwoo para makita siya. Nagalit ang minister nang patuloy na gumulo si Jungwoo. Nagsisi siya na hindi ito natapos noon pa. Masaya si Kangja na nakulong si Jungwoo. Hindi niya alam na sinusundan siya ng biyenan niya papuntang paaralan. Galit ang biyenan niya sa pagpapanggap nitong estudyante. Kumalat sa buong klase ang balitang pinauwi si Kangja ng biyenan niya. Gumawa siya ng dahilan na tumutulong lang siya sa psychological treatment ng anak niya, kaya pumunta siya roon. Pero wala itong pakialam sa biyenan niya. Pinagbantaan siya ng biyenan niya na sasabihin sa lahat ang tungkol dito. Nagmakaawa si Kangja
Nabigyan pa siya ng oras. Nangako siyang magpapaprocess na para mag-drop out kaagad. Tinanggap ng biyenan niya ang kondisyon ni Kangja, kaya nagmadali siyang bumalik sa paaralan at nalaman na nakalabas na si Jungwoo. Anak pala ito sa labas ng minister, kaya pinagbantaan ni Jungwoo ang minister na gawin ang gusto niya. Kung hindi ito susunod, masisira ang political career nito. Galit na nagmadali si Kangja sa presinto para humingi ng paliwanag. Pero nang tiningnan niya ang security camera, nabura na ang ebidensya nang isumitin niya ito. Malungkot siyang bumalik sa paaralan. Pumasok na si Jungwoo sa classroom para hanapin si Ahran, pero dahil walang tao ang upuan, bumalik siya sa library. Nag-alala si Kangja na nasa panganib ang anak niya, kaya bumalik siya para hanapin ito. Nahuli na ni Jungwoo si Ahran. Pinaghihinalaan niyang si Ahran ang nag-report sa kanya. Malakas na tumawa si Jungwoo at pinagbantaan si Ahran, pero binigyan pa niya ito ng isang huling pagkakataon. Kung mananahimik lang ito, ayos lang ang lahat. Hindi niya inasahan na narinig ni Noah ang lahat. Galit na lumapit si Noah kay Jungwoo at tinanong kung bakit niya sinabi iyon sa mga estudyante. Sinabi lang ni Jungwoo na tinuturuan niya ang mga bata. Sa panahong ito, natagpuan ni Kangja ang kanyang anak. Mabilis niyang niyakap si Ahran. Lumalala na ang sitwasyon. Gustong protektahan ni Ahran ang kanyang ina, kaya pumayag siyang tapusin ito. Nahulaan ni Kangja na pinagbantaan ni Jungwoo ang kanyang anak. Maganda na ang takbo ng karera niya ngayon. Sa suporta ng makapangyarihang chairman, malaki ang kapangyarihan ni Jungwoo sa paaralan. Pero hindi alam ni Jungwoo na siya lang ay ginagamit lang. Tinanong ng minister ang chairman kung kailan matatapos ang bagong gusali. Maaaring alisin ng chairman si Jungwoo anumang oras. Alam ni Kangja na kung gusto niyang tuluyang maalis si Jungwoo, kailangan niyang bantayan ang bahay ng chairman. Inutusan ni Gongju ang kanyang mga tauhan na magpanggap bilang mga empleyado at pasukin ang bahay ng chairman. Nag-install sila ng mga nakatagong kamera sa paligid ng bahay. Dahil sa sobrang pag-iimbestiga, nakalimutan ni Kangja ang iba pang mahahalagang bagay. Patuloy na tinatanong siya ng biyenan niya kung nagpasa na ba siya ng leave application. Dagdag pa rito, gusto ng biyenan niyang pumunta sa paaralan at gumulo. Sa sandaling ito, bumalik ang mahinang asawa ni Kangja. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ng biyenan para hindi mabunyag ang sekreto. Para mapanatili ito, pinakain ni Kangja ng masarap ang biyenan niya. Salamat doon, nakapagpatuloy siya sa pagpapanggap na estudyante. Kinabukasan, nakapasok pa rin si Kangja sa paaralan. Nagulat si Ahran na hindi siya nakinig ng nanay niya, pero ginawa ito ni Kangja para masiguro ang kaligtasan ni Ahran. Kumalat ang chismis sa buong paaralan na ampun si Kangja. Naawa ang mga estudyante sa kanyang sitwasyon. Para mapabuti ang kalidad ng edukasyon, naglabas ang paaralan ng bagong patakaran na ipapares ang mga magagaling na estudyante, habang ang mga average ay uupo sa likod. Parang sinadya, natuwa ang class monitor na makaupo sa tabi ng kanyang sinisintang si Ahran. Ang huling 2 upuan sa klase ay para kina Bokdong at Kangja. Hindi nagustuhan ng maraming estudyante ang arrangement na ito. Hindi lang ang seating, pati na rin ang istruktura ng exam. Mga senior na sila. Sa parehong panahon, nagtatrabaho ang mahinang asawa ni Kangja para kay Jungwoo. Ginamit nito ang asawa ni Kangja para alamin ang kalagayan ni Ahran. Dahil nasa paaralan ang asawa niya, pumunta ito sa klase para bisitahin ang anak. Natakot si Kangja nang biglang lumitaw ang asawa niya. Mabilis siyang gumapang sa sahig para hindi siya makita. Buti na lang hinatak ni Ahran ang mapanghimasok na ama bago mabuko ang sekreto. Ang mga sumunod na klase ay maayos na nagpatuloy. Ipinagmalaki ni Kangja ang pagsisikap ng kanyang anak. Masaya siyang makita ang anak niyang nag-aaral ng mabuti. Biglang nagtakip ng mukha at tumakbo palabas si Ahran na ikinabahala ni Kangja. Kaya mabilis siyang humabol at nakitang nagdudugo ang ilong ng anak. Gusto ni Kangja na umuwi muna ito para magpahinga, pero tumanggi si Ahran. Bukas na ang final exams kaya hindi dapat mawala ang focus niya. Pagkatapos magsalita, bumalik muna si Ahran sa klase. Sumunod si Kangja at aksidenteng nakita ang mga tauhan na kumikilos ng kakaiba. Sinundan niya ito at natuklasan ang hideout ng class monitor. May hawak itong mga test papers para bukas. Bilang anak ng chairman, may pribilehiyo siyang malaman ang mga tanong ng maaga. Sa sandaling ito, pumasok si Kangja at malamig na tinanong kung ano ang hawak nila. Natakot ang mga estudyante at itinago ang mga test paper. Galit na kinuha ni Kangja ang isang test paper para tignan. Hindi niya inasahan na ganito kababa ang mga estudyanteng ito. Mayabang na sinabi ng class monitor sa mga tauhan na kunin ito pabalik. Kung may makakaalam, magkakagulo. Sinubukan ni Kangja na panatilihin ang ebidensya pero itinulak siya pababa ng isa sa kanila. Masakit siyang naipit sa ilalim ng mabibigat na bagay. Galit na kinuha ni Kangja ang natirang piraso ng papel at pumunta kay Noah. Nag-alala si Noah nang makita ang sugat ng estudyante niya.
Sinabi ni Kangja na nalik na ang exam para bukas. Nagulat si Noah nang makita ang natirang piraso ng papel sa kamay niya. Tinanong ni Noah kung sino ang may alam nito. Inamin ni Kangja na ang class monitor ang mastermind. Nangako si Noah na imbestigahan ito ng maayos. Bumalik si Kangja at natagpuan ang anak na nag-aaral pa rin para sa exam. Sinabihan niya itong magpahinga. Kumpiyansang inanunsyo ni Kangja na walang exam bukas dahil na-leak na ito. Alam ni Ahran na kasangkot ang class monitor dito, pero sa layuning makakuha ng first place, determinado pa rin siyang mag-aral ng buong gabi. Tulad ng inaasahan, kinabukasan, ginanap pa rin ng paaralan ang exam. Nagtaka si Kangja kung bakit hindi ipinagpaliban ang exam gayong na-leak na ito. Galit na tumakbo siya sa principal's office para magtanong. Sinabi nito na hindi magagamit ang pirasong papel bilang ebidensya. Exam lang daw ito noong nakaraang taon. Walang magawa si Kangja sa pagtatakip ng principal. Hiniling niyang tawagin ang mga tauhan ng class monitor para patunayan, pero sinadya nilang itago at isisi kay Kangja. Kinamumuhian niyang makita ang mga batang ito na nagsisinungaling. Lumabas na ang final exam results. Nakatayo si Ahran sa scoreboard nang may panghihinayang. Kahit nag-aral siya ng mabuti, hindi siya nakuha ng first place. Ang lahat ng pagsisikap niya sa pagre-review ay natalo sa mga mandaraya. Lubhang ikinagalit ni Noah ang resultang ito. Paano nagawa ng isang guro ang ganito? Nagkita ng pribado si Noah at ang principal para magtanong. Siya ang tumanggap ng suhol at nagbigay ng exam sa class monitor. Pero sinabi ng principal na ang ama ni Noah din ang humiling na magturo siya sa paaralan. Natigilan si Noah nang malaman ang katotohanan. Hindi makapagpigil si Kangja sa ganitong kawalang katarungan kaya sumulat siya ng accusation letter sa Minister of Education. Nagulat ito nang mabasa ang liham na ipinadala ni Kangja. Tinanong niya kung totoo ang lahat ng ito. Kumpirmado ni Kangja na totoo ang lahat. Gusto niya ng tulong nito para hindi na ito magpatuloy. Galit na dinala ng minister ang accusation letter para makita ang chairman. Inutusan niyang ayusin ito ng chairman kahit pumatay pa o gumawa ng anuman. Na-record ng hidden camera ang meeting na ito. Nagalit si Kangja nang makita na magkasabwat pala ang dalawa. Pag-alis ng minister, pumunta sina Jungwoo at ang secretary sa bahay ng chairman. Inihagis ng chairman ang liham sa harap ni Jungwoo at inutusan siyang hanapin ang accuser sa loob ng 3 araw. Sunod-sunuran na yumuko si Jungwoo at tumanggap ng utos. Gusto ni Kangja na makita ang secretary para linawin ang lahat pero pinigilan siya ni Gongju. Ang secretary ang nagkanulo sa kanila noon. Kung pupunta siya roon, mabubuko na siya ang nagpadala ng accusation letter. Sa labas, hindi pa tapos ang kwento. Pagbalik ni Kangja sa bahay, pinagalitan din siya ng biyenan dahil hindi niya ito inalagaan ng maayos. Sinadya ng biyenan niyang ibunyag na pupunta ito sa paaralan. Sa sandaling ito, lumapit ang asawa ni Kangja at tinanong kung ano ang pinag-aaralan niya. Lumingon si Kangja at sinabing nag-aaral siya ng housekeeping. Naguluhan ang biyenan kay Kangja at walang hiya siyang nagsinungaling. Hindi lang may problema ang pamilya ni Kangja, pati rin si Noah. Tinanong niya ang ama kung bakit niya ginawa iyon sa kanya. Nagulat ang judge nang malaman ni Noah ang suhol para maging guru siya. Nasaktan ang dignidad ni Noah. Kinabukasan, nagpatuloy si Kangja at Ahran sa pagpasok sa paaralan. Hinarang sila ni Jungwoo ng maaga. Nagpakita itong friendly at kinumusta si Ahran. Hindi komportable si Kangja sa pekeng pag-uugali nito. Ayaw ni Ahran na mapanganib ang nanay niya kaya sinabihan niya itong huwag gumawa ng anuman. Sa sandaling ito, tinawag ni Bokdong si Kangja para mag-usap ng pribado. Gusto niyang itali ni Kangja ang kanyang sintas tulad ng dati. Hindi maintindihan ni Kangja kung ano ang gagawin nito pero ginawa pa rin niya. Marahang pinayuhan niya itong isiwalat ang masasamang utos ni Jungwoo. Biglang tinanong ni Bokdong kung gusto siya ni Kangja. Natigilan si Kangja nang magkamali ng akala si Bokdong. Sa sandaling iyon, may narinig na pamilyar na boses. Mabilis niyang hinatak si Bokdong para magtago sa sulok. Ang asawa pala ni Kangja ang nag-iinspeksyon sa construction site ng gusali. Sa kasamaang palad, nang nagpapanggap si Kangja bilang estudyante, nakita siya ng asawa niya. Nang makita ang dalawang nag-aaway, maling naisip ni Bokdong na may masamang intensyon ang asawa ni Kangja. Lumala ang pagkakamali. Bago pa sila makapaliwanag, dumating ang boss. Mabilis na tumakbo ang asawa ni Kangja para sundan ang boss, kaya pansamantalang natahimik si Kangja. Pero nang pumasok si Kangja sa classroom, napansin niyang kakaiba ang kilos ni Noah. Hinila niya ito sa infirmary para alagaan. Nang makita ni Noah ang pag-aaruga ni Kangja, lalong na-miss niya ang kanyang ama. Nagsimulang pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi. Marahang inaliw ni Kangja ang kanyang guro. Nang gabing iyon, nagpunta si Kangja kay Gongjo para mag-usap. Nagpahanap siya ng investigasyon sa construction project sa paaralan. Natatakot si Kangja na may problema sa proyektong ito. Sa panahong ito, dumating ang sekretary para makita ang dalawa.
Gustong itanong ni Kangja kung bakit sumunod ang sekretary kay Jungwoo. Biglang hinubad ng sekretary ang kanyang damit. Nagulat si Kangja nang makita ang sekretary na puno ng mga sugat. Ito ang resulta ng pagsisilbi sa chairman. Gusto ni Kangja na makipagtulungan ang sekretary sa kanya. Sa testimonya lang ng sekretary, mahuhuli na niya ang mga gagong iyon. Pero pinayuhan siya ng sekretary na umalis na sa paaralan o mapapahamak siya. Tulad ng inaasahan ng sekretary, naabot na ang complaint letter sa boss. Inutusan ni Jungwoo na hanapin at patayin ang nagreklamo. Naalala ng boss ang nangyari sa rooftop. Si Jungwoo ang nagtulak sa best friend ni Ahram pababa. Ngayon gusto na rin niyang pumatay. Hindi alam ni Jungwoo na napulot ng boss ang cellphone ng best friend ni Ahram. Kinabukasan, nagbihis si Kangja ng uniforme at pumasok sa paaralan kahit tutol ang asawa at biyenan niya. Desidido si Kangja na imbestigahan ang kaso. Galit na sinabihan siya ng biyenan niya na mag-empake at umalis na sila ng anak niya. Sinubukan ni Kangja na pigilan ang galit niya. Ang bahay na ito ay gawa sa pera ng mag-asawa kaya kung may aalis, dapat ang biyenan niya. Naiinis si Kangja sa mahinang asawa niya. Agad siyang umalis patungong paaralan kasama ang anak niya. Galit na galit ang biyenan ni Kangja kaya pumunta ito sa paaralan para ibunyag siya. Nag-alala ang mga guro nang may pumuntang nanggugulo. Hiniling ng biyenan niya na paalisin kaagad si Kangja. Pero gumamit si Kangja ng peking pangalan kaya hindi siya matagpuan ng mga guro. Tumawag si Kangja sa asawa niya sa labas ng teacher's room para humingi ng tulong pero hindi pa rin ito dumating. Kaya tumakbo si Ahran sa teacher's room para gambalain ang lahat. Ipinaliwanag ni Ahran na nalilito ang lola niya kaya laging naiisip nito na may anak na babae na nagngangalang Kangja. Sa sandaling iyon, tumakbo ang asawa ni Kangja at hinila pabalik ang nanay nito. Dahil natatakot na matanggal sa trabaho ang anak, napilitan itong magpanggap na lola na may pagkalimot. Nang gabing iyon, natagpuan ng boss ang hideout ni Gongjo. Inutusan nito ang tauhan nito na bugbugin siya para tanungin kung bakit lumabas ang pangalan niya sa reklamo. Kahit gaano kalupit ang pagbugbog, hindi ibinunyag ng tauhan si Kangja. Galit na umalis ang boss at nangakong babalik. Samantala, ibinigay ng mahinang asawa ni Kangja ang divorce papers. Kung hindi siya hihinto sa pag-aaral, maghihiwalay sila. Galit na pinunit ni Kangja ang divorce papers. Sa sandaling iyon, may tumawag. Ibinalita ni Gano na nahuli ang mga tauhan niya. Nagmadali si Kangja sa paaralan para hanapin ang reklamo. Bago pa niya matagpuan ang ebidensya, bumalik si Jungwoo. Inutusan nito ang boss na patayin si Ahran. Nang magpakita ang boss, nagduda si Ahran. Sinabi nito na siya ang boss ng ama ni Ahran. Nang maramdaman ang banta, mabilis na tumakbo si Ahran pero nahuli siya ng boss. Gusto nitong kunin ang cellphone ni Ahran para tawagan si Kangja. Pagkalabas ni Kangja, may biglang mensaheng dumating. Tiningnan ni Kangja ang mensahe mula sa boss. Sa takot, nagmadali siya sa meeting place para iligtas ang anak niya. Nakakulong na ngayon si Ahran sa isang abandonadong gusali. Dumating na ang oras ng meeting at lubhang nagulat ang boss nang makita niyang si Kangja ang lumitaw. Mahinahon itong naglakad palapit sa anak. Niyakap ni Kangja at inaliw ang anak. Naguluhan ang boss at tinanong kung bakit nandoon si Kangja. Kumpiyansang sinabi ni Kangja na siya ang ina ng batang ito. Tinanong ng boss si Ahran kung totoong anak niya ito. Sinabihan siya ni Kangja na tumigil sa kalokohan. Akala niya dati na may pag-asa pa itong magbago pero ngayon nakikita niyang lalong naging masama. Kung buhay pa ang kapatid mo, masasaktan siya. Nabaliw ang boss nang banggitin ang kapatid nito. Galit na sinugod niya si Kangja. Bumunot ng kutsilyo si Kangja pero nahagip ito ng boss. Biglang lumitaw si Noah para umawat. Ipinagtapat pala ni Bokdong ang lugar kung saan madalas pumunta ang boss. Nabaliw ang boss at sinaktan si Noah. Sumigaw si Kangja at sinubukang pigilan ng boss pero hindi niya ito kayang talunin. Nang mapagtanto ang delikadong sitwasyon, mabilis na tumakbo si Noah para pigilan ang boss. Galit na sinaksak nito si Noah nang walang pag-aatubili. Natakot si Kangja at niyakap si Noah na nakahandusay sa sahig. Saka lang huminahon ng boss. Bumalik ang masasakit na alaala ng kapatid nito. Sinubukan nitong kalmahin ang sarili. Isang saksak lang, hindi mamamatay si Noah. Mabilis itong umalis sa crime scene. Dumating din si Gongju. Dinala nila si Noah sa bahay para gamutin. Buti na lang at hindi malalim ang sugat. Pagkatapos tahiin, unti-unting gumaling si Noah. Pagkatapos ng pangyayaring ito, hindi na nagtiwala si Ahran sa nanay niya. Tinanong niya si Gongjo kung nakapatay na ang nanay niya noon. Mabilis na ipinaliwanag ni Gongjo na hindi totoo iyon. Ang mga sinabi ni Kangja sa boss ay nagpahinala kay Ahran na ito ang tunay niyang ama. Sa wakas nagising si Noah. Ang unang ginawa nito ay magtanong tungkol sa kalagayan ng mga estudyante. Naantig si Kangja sa pag-aalala nito para sa kanya. Para sa kanya, isa si Noah sa mabubuting guro.
Pagkatapos gumaling, nakauwi na si Noah. Bumalik si Gongjo pagkatapos ihatid si Ahran. Gusto ni Kang Ja ang tulong ng kaibigan para imbestigahan ang chairman. Ngayong nalaman na ng boss ang tunay niyang pagkatao, mas delikado na ang pagpasok niya sa paaralan. Pero wala pa rin siyang balak sumuko. Kinabukasan, nagpatuloy si Kang Ja sa pagpasok sa paaralan kasama ang anak. Pero ayaw nang makipag-usap ni Ahran sa kanya. Biglang hinarang siya ng asawa ni Kang Ja at hinila palayo. Sinabi nitong may gagawin siya kaya huwag siyang makialam. Sa kasamaang palad, nakita ito ni Bokdong. Galit na sinunggaban nito ang leeg ng asawa ni Kang Ja at pinalapit sa pader. Pinagbantaan niya na huwag nang lalapit kay Kang Ja. Binugbog ni Bokdong ang asawa ni Kang Ja bilang babala. Pagkatapos ay hinanap niya si Kang Ja at nakita nitong ginagamot ang sugat ni Noah. Nagselos si Bokdong kaya hinila niya ito palabas. Binalaan niya na napakadelikado ng mundong ito. Pagdating sa construction site, tinawag ng boss ang asawa ni Kang Ja. Inis na itinanong nito kung tunay bang anak nila si Ahran. Nagulat ang asawa ni Kang Ja sa personal na tanong, pero inamin niyang ampun lang si Ahran. Si Kang Ja ang nag-uwi nito. Sinabi ng boss na ipadala na lang sa abroad ang anak at asawa, pero hindi pa rin naintindihan ng asawa ni Kang Ja ang sinasabi nito. Nang gabing iyon, pagkatapos ng klase, sinundan ni Bokdong si Kang Ja papunta sa bar. Pumasok siya ng galit at ginulo ang karamihan ng staff. Walang magawa si Kang Ja habang pinapanood ang paghahari-harian ni Bokdong. Akala pala nito na isa siyang prostitute. Tuwang-tuwa si Gongjo nang makita ang bata roon. Sa wakas huminahon si Bokdong. Nang makita iyon, agad na sinabi ni Gongjo na manatili na lang siya bilang manugang ng pamilya. Pinaalis ni Kang Ja si Gongjo at pinapanggap na lang si Bokdong. Unti-unting umayos ang relasyon ng dalawa. Biglang itinulak siya ni Bokdong sa pader. Tinanong niya si Kang Ja kung gusto ba siya nito. Bago pa makapaliwanag si Kang Ja, nahiya at tumakbo palayo si Bokdong. Ni hindi niya inasahan na magiging ganito siya katapang. Masayang pumasok siya sa bahay at nakita ang boss na lasing. Sa kalagayang iyon, nakita nito ang patay na kapatid. Pero nang muling tignan, si Bokdong lang pala iyon. Galit na pinukol nito ng beer can si Bokdong. Malungkot na umalis si Bokdong sa bahay. Naghihintay si Bokdong sa elevator at aksidenteng nakasalubong si Ahran. Tinanong niya kung bakit nandoon si Ahran. Nagulat din si Ahran nang makita siyang kasama ng boss. Sa sandaling iyon, lumitaw din ang sekretary. Gustong pumasok ni Ahran para makipag-usap pero pinigilan siya ni Bokdong. Pero dahil sa determinasyon ni Ahran, kailangan niyang buksan ang pinto para papasukin ito. Nakinig sila sa usapan ng boss. Gusto ng sekretary na paalisin si Kang Ja sa paaralan. Aksidenteng may nagawa si Ahran na ingay na nakuha ang atensyon ng boss. Malamig na pinuntahan nito ang pinanggalingan pero si Bokdong lang ang nakita. Itinago ni Bokdong si Ahran sa likuran. Pagkatapos makaligtas, nagmadali silang lumabas para mag-usap. Tinanong ni Ahran kung pinatay nila ang best friend niya, pero pinayuhan siya ni Bokdong na huwag nang isipin pa ito o pagsisisihan niya. Kinabukasan, pumunta si Kang Ja kay Noah. Nagsisi siya sa pagiging dahilan ng problema nito. Nagulat si Noah nang bisitahin siya ng estudyante. Mula sa pagluluto hanggang sa paglilinis ng bahay, ginawa lahat ni Kang Ja. Pumayag lang siyang umuwi nang tawagan siya ni Gongjo. Pero sa pag-uwi, nagkasalubong sila ng judge. Nagtaka ito kung bakit nandoon siya. Batiin lang ni Kang Ja ito at tumakbo palayo. Pumasok siya sa tea house para imbestigahan ang tauhan ng minister. Nagpanggap din siyang singer para akitin ito sa kanyang kagandahan. Tagumpay na naakit ni Kang Ja ang pansin ng tauhan. Ibinunyag nito ang sikreto na may anak sa labas ang minister pero hindi niya sigurado kung sino iyon. Pagkatapos makuha ang mahalagang impormasyon, uminterbini si Gongjo para tulungan si Kang Ja na makatakas mula sa tauhang ito. Kinabukasan, pinapunta ni Kang Ja ang mga estudyante sa bahay ni Jongwoo. Sa sandaling iyon, dumating ang malamig na boss. Galit nitong sinaktan si Kang Ja dahil hindi siya nakinig. Dumaan si Bokdong at aksidenteng narinig ang usapan kaya mabilis siyang pumagitna para pigilan ng boss. Bagamat takot, ipinagtanggol pa rin ni Bokdong si Kang Ja. Hindi lang si Bokdong, pati si Ahran ay tumakbo rin. Nang makita si Ahran ng boss, agad itong umalis. Hinila rin ng boss si Bokdong para pagbuntungan ng galit. Buong araw na hindi nagpakita si Bokdong sa klase kaya pinuntahan siya ni Kang Ja sa bahay nito. Pagkatapos mabugbog, nakahandusay lang si Bokdong sa silya. Matagal na tumawag si Kang Ja pero walang sumagot kaya binuksan niya ang kandado at pumasok. Nagulat si Bokdong nang makita si Kang Ja. Gusto niyang dalhin ang bata sa ospital. Sa sandaling iyon, bumalik ang boss. Galit nitong pinagbantaan si Kang Ja na lumayo sa kapatid nito. Malamig na sinabi ni Kang Ja na matagal nang patay ang kapatid nito. Biglang pumasok si Noah mula sa labas. Nagulat siya nang malaman ang tunay na pagkatao ni Kang Ja. Nitong mga nakaraang araw, naloko lang pala siya.
pero ipinagtanggol pa rin ni Noah ang estudyante niya. Gusto ni Noah na dalhin si Bokdong sa ospital pero pinigilan siya ng boss. Inutusan nito si Bokdong na manatili lang doon. Galit na nagbanta si Noah na tatawag ng pulis pero walang takot ang boss dahil siya ang guardian ni Bokdong. Sinabi ni Kangja na wala itong karapatang gawin iyon. Hinikayat niya si Bokdong na humanap ng paraan para makaalis. Ano man ang sabihin ng boss, sinunod pa rin ni Bokdong ang payo ni Kangja. Lumuhod ito at nagsabing gusto na niyang mamuhay ng maayos. Nagpasalamat si Bokdong sa lahat ng ginawa ng boss para sa kanya. Pero ngayon, gusto na niyang sumama sa kanila. Walang magawa ang boss habang pinapanood ang tauhan nito na sumunod kay Kangja. Agad nilang dinala si Bokdong sa ospital. Ngayon, inamin na ni Kangja na siya talaga ang ina ni Ahran. Para protektahan ang anak, kailangan niyang magpanggap na estudyante. Hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Noah. Bakit kailangang mag-uniforme ang isang ina? Pinayuhan siya ni Noah na huminto na bago lumala ang sitwasyon. Pero matatag na tumanggi si Kangja dahil kailangan pa niyang protektahan ang anak. Narinig ni Bokdong na nakahiga ang lahat ng ito. Galit na tumayo ito at tinanong kung may asawa na si Kangja. Hindi niya inasahan na umibig pala siya sa isang babaeng may pamilya. Dahil sa sobrang hiya, agad na umalis si Bokdong. Hinabol siya ni Noah at dinala sa bahay. Nagtanong si Noah sa ama nito tungkol sa lumang kaso, kung si Kangja ba ang pumatay. Malungkot na umiling ang ama at sinabing baka hindi naman siya. Ang totoo, dalawa lang ang nakakaalam. Pero dahil sa kutsilyong dala ni Kangja at testimonya ng testigo, siya ang nahatulan. Sa labas, nakikinig si Bokdong sa usapan nila. Gulat pa rin siya sa pagkakamaling umibig sa may asawa at mas matanda pa ng 7 taon si Kangja kay Noah. Kinabukasan, sinubukan pa rin ni Noah na kumbinsihin si Kangja na huminto na. Pero determinado si Kangja na ipagpatuloy. Hindi niya kayang magtiwala sa iba para sa kaligtasan ng anak. Samantala, nagkakampanya ang minister. Hindi niya alam na nandoon din si Gongjo. Sa laki ng katawan nito, madali niyang naabot ang buhok ng minister para sa DNA test. Nakuha rin ng mga tauhan ang buhok ni Jungwoo. Ayon sa plano ang lahat. Mabilis kumalat online ang balita tungkol sa minister na hinila ang buhok. Samantala, bumisita si Bokdong sa kapatid nito sa kulungan. Nagalit ang kapatid nang makita ang sugat sa mukha ni Bokdong. Ipinaliwanag niyang aksidente lang ito. Sinabi niya sa kapatid na lalayo na siya sa boss. Suportado naman ito ng kapatid. Hindi napigilan ni Bokdong ang luha nang makita ang suporta nito. Naghihintay si Noah sa labas. Sinabihan niya si Bokdong na ilabas lang ang nararamdaman. Pagkatapos, kumain sila ng pansit. Nagulat si Noah nang aminin ni Bokdong na hindi siya ang pumatay sa best friend ni Ahran. Uulit-ulit itong nagsabing hindi siya ang may sala. Naantig si Noah sa katapatan ni Bokdong. Nalaman ng gang ang pagbisita ni Bokdong. Nagalit si Jungwoo nang mawalan na naman ng kontrol si Bokdong. Inutusan niya ang boss na tapusin na ang lahat. Kinabukasan, bumalik si Bokdong sa paaralan. Nilapitan siya ni Kangja para kamustahin pero hindi siya pinansin. Alam ni Kangja na galit pa ito sa kanya. Naiinis si Bokdong sa patuloy na paglapit ni Kangja. Kumalat ang balitang lilipat na ng paaralan si Ahran. Pero bago ito makalipat, nahulog si Ahran at mga kaibigan nito sa isang hukay. Mabilis na tumulong ang buong paaralan. Pero dahil sa lalim ng hukay, nahirapan silang makaahon. Nakarating sa chairman ang balita tungkol sa pagguho ng paaralan. Senyalis ito ng palpak na konstruksyon. Para panatilihing sikreto, nangako si Jungwoo na magbibigay ng kompensasyon. Sigurado si Kangja na problema nila ito. Ngayon, may tulong na si Noah. Pagkatapos ng klase, pumunta sila sa hideout ni Gongjo. Tinawagan ni Kangja ang asawa para itanong kung dahil ba ito sa proyekto. Inis na sinabi nitong walang kinalaman. Alam ni Kangja na may tinatago ang asawa. Kaya nagbihis sila at pumasok sa construction site. Masiglang tumulong si Noah. Nang makapasok sila sa gusali, nagulat sila sa dami ng bitak. Ebidensya ito na mabibiyak na ang pundasyon. Kumuha si Kangja ng litrato ng ebidensya nang may nakita siyang tumatakbo. Hinabol nila ito at nahuli. Ang estrangherong ito ay ang construction supervisor. Tinanong ni Kangja kung sino ang nag-utos nito pero sinabi nitong kasalanan niya lahat. Dahil sa pagtitipid, bumili siya ng pinakamura lang na materyales. Hindi makapaniwala si Kangja na ninanakaw nila ang pondo para sa paaralan. Bago pa matapos, nakasalubong nila si Bokdong. Nahiya ito nang makita si Kangja. Sinabi ni Gongjo na mukhang may gusto ito kay Kangja. Kinabukasan, nagpulong si Noah sa mga magulang. Sinubukan niyang kumbinsihin silang magprotesta laban sa palpak na konstruksyon. Pero takot ang lahat na maapektuhan ang mga anak, kaya halos lahat ay tumanggi. Iilan lang ang pumayag. Maaga pa lang, nandoon na si Kangja sa construction site.
pero walang magulang na dumating. Nagalit ang boss nang makita si Kangja. Inutusan niya itong umalis, pero hindi sumuko si Kangja. Sinubukan niyang pigilan ng excavator na takpan ang hukay. Galit na sinipa ng boss si Kangja. Nagmakaawa ang asawa ni Kangja na patawarin ito. Habang abala ang lahat, kinuha ni Noah ang susi ng kotse. Nagbanta siyang tatalon kung hindi sila titigil. Sa sandaling iyon, dinala ni Gongju ang mga magulang para magprotesta. Galit silang lahat sa problema sa konstruksyon. Sinisi ng board of directors ang kontraktor. Agad na pinatugtog ni Noah ang recording para akusahan sila sa ilegal na pagbabago ng disenyo. Nagulat ang lahat nang malaman ang katotohanan. Mukhang umabot na sa patutunguhan ang lahat. Tumayo si Jung-woo at nangakong magkakaroon ng investigasyon. Kung totoo ito, aaksyonan niya. Ngayon, naging kaaway na si Noah sa kanila. Inutusan ni Jung-woo na alamin kung sino ang bodyguard ni Noah. Nang gabi sa ospital, sinabi ni Kangja ang lahat sa anak. Gusto niyang hulihin ang mga nag-utos ng konstruksyon. Wala silang pakialam sa peligro ng mga estudyante at naglalabas lang ng pera. Hindi alam ni Kangja na nakikinig ang class monitor sa labas. Nalaman na nito ang tunay niyang pagkatao. Naalala niya ang sinabi ng chairman. Nang lumabas si Ahran, muling nakasalubong niya ang class monitor. Tinanong niya kung bakit nandoon pa ito. Mayamot na sinabi nito na hindi dapat siya nagtiwala kay Ahran. Pagkatapos, umalis ito ng galit. Gusto ni Ahran na linawin ang hindi pagkakaunawaan, kaya hinabol niya ito. Pumasok siya sa bahay ng class monitor. Nang tatawag na ito sa ama, kinuha ni Ahran ang telepono at nagmakaawa na itago ang sikreto. Nagalit ang class monitor ng malamang gustong hulihin ng nanay at ni Ahran ang ama nito. Sa sandaling ito, lumabas ang chairman at nagtago si Ahan sa likod ng estatwa. Kasunod ng chairman ang secretary. Galit na pinagalitan ng chairman ang secretary. Mukhang alam na niya ang malabong relasyon nito kay Jung-woo. Nang makita ang malupit na pagtrato ng chairman sa secretary, nagpa siya ang class monitor na itago ang sikreto. Nagtago siya sa kwarto at nag-isip mag-isa. Gustong pasalamatan siya ni Ahran kaya pumasok ito. Nakita niya ang luha nito. Nag-usap ang dalawa. May lihim din palang nararamdaman si Ahran. Hindi alam ni Ahran na nakatayo si Kangja sa labas ng pinto. Pinili nitong pakinggan ang sasabihin ng anak. Sa wakas ay naintindihan ng class monitor kung bakit ginawa iyon ng nanay ni Ahran. Pinunasan niya ang luha ni Ahran. Nang malapit nang maghalikan ng dalawa, biglang lumitaw si Kangja para pigilan sila. Nahiya ang dalawa nang tanungin sila ni Kangja. Mabilis na hinila ni Kangja ang anak pabalik. Biglang nakita nila ang chairman na binubuksan ang lihim na safe. May kinuha itong mga dokumento at ipinakita sa secretary. Inutusan ng chairman ang secretary na dayain ang mga libro. Gusto niyang isisi lahat kay Jung-woo. Pagkaalis ng chairman, nagulat ang secretary nang makita sina Ahan at Kangja. Sinabihan ni Kangja ang secretary na ibigay ang iniwan ng ina ni Jung-woo, pero tumanggi ito at nagbabala na hindi na niya palalampasin sa susunod. Pag-uwi, pinagalitan si Kangja ng asawa at biyenan. Disappointed sila sa patuloy nitong pagpapanggap na estudyante. Tiningnan ni Kangja ang mahinang asawa sa harap nito. Nagbanta pa itong maghihiwalay sila. Kinabukasan, nagpatuloy si Kangja sa paaralan. Nang makita si Bokdong, hinila niya ito para magpaliwanag, pero ayaw na nitong makipag-usap. Sa sandaling iyon, may dumaan na excavator. Nagmadali si Kangja sa principal's office. Samantala, sinubukan ni Noah na pigilan ang mga opisyal sa pagpapatuloy ng konstruksyon, pero nagtulungan na sila. Nagulat ang tauhan ng minister nang makita si Kangja. Tinanong niya kung bakit nandoon ang nightclub singer, pero nang makita ang uniforme nito, tumakbo siya palayo. Pero nahabol siya ni Kangja. Sinadya nitong hawakan at binalaan na kung hindi titigil, irereport siya sa panggagahasa. Para maprotektahan ang posisyon, ibinunyag niyang si minister ang nasa likod nito. Nang gabi, nagtipon ang lahat sa hideout ni Gongjo. May resulta na ng blood test. Mag-ama pala sina Jung-woo at minister. Gamit ang ebidensyang ito, pwede na nilang kasuhan ang minister. Bumalik ang sekretary sa bahay ni Jung-woo. Nagdadalawang isip siya kung ipagkanulo ba ito. Nang walang nakatingin, kinuha niya ang tape recorder at nakinig. Pero nang mahuli ni Jung-woo, nakita niya, ito pala ang iniwan ng ina ni Jung-woo na hinahanap ni Kangja. Kinabukasan sa election campaign, namigay ng flyers ang team ni Kangja. Napansin ng minister ang kakaibang galaw. Nang makita ang laman ng flyer, inutos niyang kumpiskahin lahat. Matapos ang misyon, mabilis na tumakas ang team ni Kangja. Masayang nakalayo si Kangja nang biglang makidnap ng isang estranghero. Ang balitang may anak sa labas ang minister ay kumalat. Galit na tinawagan ng minister sina Jung-woo at chairman. 3 lang ang nakakaalam ng katotohanan. Kung ayaw mamatay ni Jung-woo, hanapin ang mastermind. Nang gabi, nag-aalala ang lahat sa hindi pag-uwi ni Kangja. Biglang may pamilyar na boses, si Bokdong pala. Sinundan niya si Kangja sa campaign.
Ibinunyag ni Bokdong na si Jongwoo ang pumatay sa best friend ni Ahran. Pinatahan ni Kangja si Bokdong at nangakong pagbabayarin ito. Kinabukasan, maraming magulang ang tumawag sa paaralan para magreklamo. Totoo bang anak sa labas ni Minister si Jongwoo? Para tapusin ang chismis, pumunta ang boss sa hideout ni Gongjo. Nag-iisa niyang tinalo ang mga bodyguard. Pinapasok siya ni Gongjo para mag-usap ng pribado. Pagdating ni Kangja, tapos na ang trabaho ng boss. Pinagbantaan niya si Kangja na dalhin si Ahran sa abroad o mamamatay ito. Pumasok si Kangja para tingnan si Gongjo pero may dala pala itong ebidensya. Lumitaw ang secretary. Nagtagumpay si Kangja na pagwatak-watakin sila. Nang magtanggal ng salamin ang secretary, nakita ni Kangja ang bugbog na mukha nito. Ibinigay nito ang audio file laban sa minister. Itinatago nito ang pagbubuntis ni Jongwoo. Ginawa ito ng secretary para wasakin ang mga masasamang taong nanakit sa kanya. Dinala ni Kangja ang tape kay Noah. Nagulat ang judge sa estudyanteng nasa bahay niya. Mabilis na umalis si Kangja bago mahuli. Kinabukasan, dumagsa ang mga reporter sa paaralan. Tinawag sila ni Jongwoo para ilantad ang relasyon nila ni minister. Galit na galit ang minister. Samantalang magsasalita na si Jongwoo, biglang sumigaw si Kangja na si minister ang pumatay sa ina ni Jongwoo. Para patunayan, pinatugtog ni Noah ang tape sa secretary. Pero ang pinatugtog ay usapan lang ni Naan at Kangja. Ipinagkanulo sila ng sekretary. Nabunyag ang pagpapanggap ni Kangja. Nagulat si Kangja. Kasabwat pala ng mga opisyal ang sekretary mula pa simula. Nagpaliwanag si Kangja na binago ang recording at si Jongwoo ang nagbuntis sa estudyante pero walang naniwala. Umiiyak siyang nakatayo sa schoolyard. Bigo ang lahat ng plano niya. Pagkatapos nito, nagalit ang minister. Inutusan niya si Jongwoo na patayin si Kangja. Dahil sa matinding stress, na hospital si Kangja. Wala na siyang tiwala sa sekretary. Naghihintay si Jongwoo sa sekretary. Akala nito tutulungan siyang takasan ng chairman pero gustong samantalahin muli ni Jongwoo ang sekretary. Kumalat ang balita tungkol sa isang inang nagpanggap na estudyante para protektahan ang anak mula sa karahasan. Kinondena ng lahat ang ginawa ni Kangja. Akala ng doktor na sira ulo siya. Muntik nang magalit si Kangja. Samantala, sinamantala ni na Jongwoo at minister ang sitwasyon para kunin ang tiwala ng publiko. Nagpanggap ang minister na mabuting ama na laging nagpoprotekta sa anak kaya tumaas ang kanyang mga boto. Naghingi ng tulong si Kangja sa pulis pero siya mismo ay kriminal. Ang pagpeke ng dokumento ay may parusang 5 taon. Inutusan silang i-detain. Biglang dumating sina Noah at judge. Sinabi ng judge na hindi dapat one-sided ang investigasyon. Nagalit ang pulis at tinanong kung sino sila. Nagpakilala ang judge na nagtatrabaho siya para sa chief judge ng lungsod. Ipopost bail niya si Kangja. Bumalik ang lahat sa bahay ng judge. Pinuna nito si Kangja sa maling paraan. Pero dahil sa pagmamahal sa anak, nagpanggap itong estudyante. Kalaban nila ang presidential candidate. Kung hindi kikilos agad, mapapahamak ang mga bata. Sinabi ng judge na kailangan munang ibahin ang public opinion. Ang tunay na paraan para talunin ang minister ay ang political slush fund nito. Matagal nang imbestigahan ng prosecutor's office ang minister. Nakisali ito sa pag-eliminate sa mga kalaban. Pagkatapos ng strategy meeting, naghihintay si Bokdong para ihatid si Kangja. Bumili pa ito ng tofu para sa swerte ni Kangja. Sa panahong ito, pinalibutan ng mga reporter ang bahay ni Kangja. Galit ang biyenan nang magdulot ito ng gulo. Ligtas na nakauwi si Kangja. Umupo ito sa tapat ng asawa. Kung hindi makakapasok bilang estudyante, papasok siya bilang magulang. Kinabukasan, nagprotesta si Kangja sa school gate. Ngayon ay parang sikat na idol na si Kangja. Laging pinapapicture ng mga estudyante. Pero may grupo pa ring laging naninira at nanlalait kay Kangja. Ang katotohanang nagpanggap na estudyante ang isang ina ay nakakuha ng atensyon ng media. Maraming reporter ang nagtipon sa harap ng paaralan para i-interview si Kangja. Nag-alok si Jongwoo sa boss. Kapag maayos na naayos niya si Kangja, iaangat niya ang posisyon ng boss bago matapos ang lahat sa labas. Inistorbo muli ni Kangja ang asawa niya sa bahay. Pinagbantaan niya na kung magpapatuloy ito, maghihiwalay sila. Hindi kayang protektahan ng asawa ang kanyang may bahay pero hindi rin ito magawa ni Kangja. Narinig ni Ahran na nakatayo sa labas ang lahat. Nadismaya si Ahran sa pagtrato ng ama sa kanyang ina. Ang sinseridad ni Kangja ay nakahikayat sa ibang magulang. Unti-unti silang sumuporta sa kanya. Bilang homeroom teacher, tinanong ni Noah si Kangja kung alam niya kung saan itinatago ng chairman ang mga confidential na dokumento. Sinabi ni Kangja kay Noah na may lihim itong safe. Pumunta si Noah sa bahay ng chairman. Nag-iingat ang chairman sa pagdating ni Noah pero nang makapasok sa opisina, sinubukan ni Noah na buksan ang lihim na safe. Batay sa nakalap na impormasyon, sinubukan ni Noah ang bawat password. Aksidenteng nakita ng sekretary ang kanyang ginagawa.
Habang nagtatry ng password si Noah, dumating ang class monitor. Nagpanggap silang nahuhuli ng ipis sa baba. Salamat tito, nakatakas si Noah sa hinala ng chairman. Mabilis na hinila ng class monitor si Noah sa isang pribadong silid. Nagulat si Noah nang tulungan siya ng class monitor. Sinabi nito na ayaw lang niyang mapahamak sila. Kinabukasan, maraming magulang ang nagprotesta laban kay Kang Ja sa harap ng paaralan. Ipinakalat pala ni Jong-woo ang balitang may pinatay si Kang Ja. Nang pagsimulan nilang batuhin ng itlog si Kang Ja, tumakbo si Bokdong para protektahan siya. May babaeng lumapit para manggulo. Lumala ang sitwasyon kaya ipinahuli ng mga magulang si Kang Ja. Nang makita ni Ahran ang pagtrato sa kanyang ina, tumakbo siya para hanapin ang boss. Siya ang pumatay sa kapatid nito. Galit ang boss pero hindi niya kayang saktan si Ahran. Umiyak ang bata at tinanong kung siya ang tunay nitong ama. Natigilan ang boss at sinabing hindi siya ang biological father. Pagkatapos, umalis siya at iniwan si Ahran na nag-iisang umiiyak. Agad na inaresto si Kang Ja. Sa presinto, nagalit si Noah nang malamang binayaran ang mga pulis. Nang gabing iyon pagkatapos ng klase, may reporter na lumapit kay Ahran para i-interview. Dumaan ang class monitor at nagtaka kung tunay nga itong reporter. Pag-uwi, aksidenteng narinig ng class monitor ang usapan ng chairman at reporter. Tama ang hinala niya. Dinukot nila si Ahran para takutin si Kang Ja. Nagalit ang class monitor sa balak ng chairman na saktan si Ahran pero hindi siya makalaban. Hinila siya ng chairman sa kwarto at ikinandado ang pinto. Sinubukan ng class monitor na kumatok pero walang sumagot. Kaya sumakay siya sa motorsiklo sa loob ng silid. Sinira ang pinto at tumakas. Pero alam niyang hindi niya kayang iligtas mag-isa si Ahran kaya nag-text siya kay Bokdong para humingi ng tulong. Samantala, sinisikap pa rin ni Ahran na sabihin sa reporter ang nalalaman niya. Biglang pumasok ang chairman. Natakot si Ahran nang pagbantaan siya nitong papatayin si Kang Ja kung hindi siya makikipagtulungan. Nang magalit ang chairman, sinira ng class monitor ang pinto at sumigaw para pigilan siya. Lubhang nagulat ang chairman nang makitang nagtaksil ang anak. Galit na sinaktan niya ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang boss. Sinabihan niya ang mga bata na umalis at bibigyan niya ng malaking regalo ang chairman. Dumating si Bokdong at narinig ang usapan nila. Ipinakita ng boss ang tape ng pagpatay ni Jong-woo. Tumawa ng malakas ang chairman nang makuha sa wakas ang kahinaan ni Jong-woo. Gamit ang tape na ito, maaari na niyang tuluyang alisin si Jong-woo. Pagkalabas sa detention, galit na pumunta si Kang Ja sa bahay ng chairman para ayusin ang lahat. Samantala, sinisikap ng sekretary na buksan ang safe ng chairman. Nang magbukas ito, nagulat siya nang makita si Kang Ja. Pero hindi ito pinansin ni Kang Ja. Mabilis niyang kinuha ang evidence book mula sa safe. Biglang humawak ng kutsilyo ang sekretary at pinagbantaan si Kang Ja na isauli ang libro. Pero hindi natakot si Kang Ja. Galit niyang sinaktan ng sekretary at umalis. Nakita ng chairman ang buong pangyayari. Inutusan niya ang boss na bawiin ang libro. Pagbalik ni Kang Ja sa bahay ni Noah, nakita niyang nandoon ang boss. Siya ang umatake kay Noah. Nadismaya si Kang Ja sa patuloy na masamang gawain ng boss. Kung magpapatuloy ang konstruksyon, maraming estudyante ang mamamatay. Sinabi ng boss na kung hindi siya titigil, si Ahran ang papatayin. Kaya dapat niyang ibigay ang notebook. Nag-atubili sandali si Kang Ja. Dahan-dahang kinuha ng boss ang notebook at umalis. Hindi nakalaban si Kang Ja. Pag-uwi ng boss, nakita niyang nag-empake ang secretary. Ibinigay niya ang notebook ng chairman at sinabing ibigay ito kay Jong-woo. Naantig ang secretary sa kabutihan ng boss. Mahigpit niyang ibinigay ang notebook kay Jong-woo. Ngayon, siya na lang ang nagpoprotekta sa secretary. Masayang niyakap ni Jong-woo ang secretary bilang gantimpala. Samantala, dinala ni Kang Ja si Noah sa ospital. Nagsisisi siya sa pagpapasangkot nito. Pinayuhan ni Gong-jo si Kang Ja na unahin ang kaligtasan ng anak dahil may mga magulang naman ang ibang bata. Biglang may tumawag sa mga tauhan ni Gong-jo. Nang dumating siya, wasak na ang bar. Ang umatake ay ang prosecutor. Sinabing may nag-akusa kay Gong-jo ng illegal na negosyo kaya inaresto siya. Plano pala ito ng boss para pilitin si Kang Ja na dalhin ang anak sa abroad. Nagmadali si Kang Ja kay Noah para tingnan si Bokdong pero nag-empake na itong umuwi. Sinubukan niyang kumbinsihin itong manatili pero nabigo. Nagpasya si Bokdong na sumama sa boss. Sa loob lang ng isang araw, nawala lahat ng kakampi ni Kang Ja. Hindi niya alam na bumalik si Bokdong para kunin ang tape ng chairman. Pagod na umuwi si Kang Ja. Nag-alala si Ahran sa kalagayan ng ina. Niyakap ni Kang Ja ang anak at sinabing mag-a-abroad na sila. Kinabukasan, nagpaalam na si Ahran sa paaralan para mag-aral sa abroad. Malungkot ang class monitor dahil hindi man lang ito nagpaalam. Pero ayaw ng biyenan ni Kang Ja na umalis ang buong pamilya.
Ininsulto pa niya si Ahran dahil hindi naman ito tunay na anak. Sawang-sawa na si Kang Jia sa pamilyang ito kaya tinanggap na niya ang divorce proposal ng asawa. Nang gabing iyon, pumasok si Bokdong sa private room ng boss. Sinubukan niyang buksan ang safe. Nang magbukas ito, biglang lumitaw ang boss. Galit nitong tinanong kung ano ang hinahanap. Nagmakaawa si Bokdong na huwag siyang patayin. Sinigawan siya ng boss na umalis at huwag nang bumalik. Kinabukasan, dumating ang minister para sa inauguration ng paaralan. Maraming reporter ang dumalo. Lihim na nagpulong sina Jong-woo at mga opisyal. Gusto niyang isisi lahat sa chairman. Nakalap ng sekretary ang ebidensya ng palpak na proyekto. Natuwa si Jong-woo sa pagkakataong ito para kontrolin ng chairman. Agad na ginanap ang press conference, pero bago maipalabas ang video, tinawagan ng chairman ang minister na dumalo. Mukhang alam na ng chairman ang plano ni Jong-woo. Pinalaan niya si Jong-woo na huwag na itong magtaksil kung gusto nitong mabuhay. Mayabang na inilabas ni Jong-woo ang lihim na notebook. Habang nasa kanya ito, wala siyang takot sa chairman. Pero hindi niya alam na peke ang notebook na ito. Ang tunay na notebook ay itinago ng chairman sa ibang lugar. Ngayon ay oras na para gumanti ang chairman. Ipinakita niya ang video ng pagpatay ni Jong-woo. Natakot ang sekretary nang makita ang tunay na ugali ng chairman. Galit na galit ang minister dahil laging nakakasagabal si Jong-woo. Sinabi niyang dapat noon pa niya pinatay si Jong-woo. Walang awa namang binugbog ng chairman ng sekretary. Kinabukasan, nagpaalam si Ahran sa huling klase sa mga kaibigan. Nagpasya na si Kang Jia na maghiwalay at dalhin ang anak sa abroad. Samantala, sinisikap ni Bokdong na hanapin ang file para iligtas ang tape na itinago ng boss. Nang matagpuan niya ang USB, biglang pumasok ang boss, pero dahil sa tawag, umalis ito. Biglang lumitaw ang malalaking bitak sa paaralan. Alam ni Noah na resulta ito ng palpak na konstruksyon, kaya agad niyang hinila ang mahinang asawa ni Kang Jia para tanungin ang dahilan. Pero wala rin itong alam. Kung maaapektuhan ang silid ng mga estudyante, kailangan munang lumikas. Pero pinagbawalan sila ng chairman na ibalita ito sa labas. Inutusan niyang ipauwi ang mga estudyante bukas at ayusin ang lahat ngayong gabi. Nagpasya ang mahinang asawa ni Kang Jia na siya mismo ang mag-aayos ng mga tubo. Kung hindi siya kikilos agad, malamang na gumuho ang paaralan. Tumakbo si Noah para sabihan ang mga estudyante na lumikas dahil magigiba na ang paaralan. Takot na tumakbo palabas ang maraming estudyante. Dumating si Bokdong ng huli kaya hindi niya alam ang nangyayari. Bago pa siya makapag-compose, biglang gumuho ang kisame. Nagmamaneho si Kang Jia nang marinig ang masamang balitang maraming estudyante ang hindi nakalabas sa guho. Sa isang iglap, ang paaralan ay naging isang bunton ng mga bato. Nagmadali si Kang Jia sa paaralan para hanapin ang anak. Natakot siya nang makita ang maraming estudyanteng nasugatan. Nakita niya ang sapatos ni Ahran sa guho. Nasiraan ng loob si Kang Jia habang hinuhukay ang mga bato. Pero buti na lang nakalabas si Ahran bago gumuho ang pader. Nakita niya ang boss na nag-aalala sa kanya. Muli itong tinanong ni Ahran kung siya ang tunay nitong ama, pero umalis ang boss nang walang sagot. Niyakap ni Kang Jia si Ahran nang makita ito. Kinabukasan, hinarang ng mga nagproprotesta si Jong-woo. Humihingi sila ng kasagutan sa nangyari. Ginanap din ang libing para sa mga estudyanteng nasawi. Ang duwag na asawa ni Kang Jia na nagtrabaho para ayusin ang paaralan ay namatay rin. Tiningnan ni Kang Jia ang larawan ng asawa ng may pighati. Kasuklam-suklam si Jong-woo sa mga magulang. Nagtago naman sa ospital ang chairman para isisilahat kay Jong-woo. Dinala na sa korte ang kaso ng pagguho ng paaralan. Kumuha si Jong-woo ng pinakamahusay na mga abogado para depensahan siya. Pero hindi pa rin lumalabas ng ospital ang chairman. Ang panig ni Kang Jia ay nagtiwala sa estudyante ng judge para handa ang kaso. Ipinakita ng abogado ang ebidensya ng mga paglabag at pagbili ng materyales, pero pabalik-balik na tinutulan ito ng kalaban. Nahihirapan ang panig ni Kang Jia. Para baguhin ang sitwasyon, inilabas ng abogado ang tape ng usapan ng chairman at Jong-woo. Alam na nila ang problema sa proyekto, pero illegal ang secret tape sa korte. Patuloy na inatake ng abogado si Jong-woo, pero wala pa rin silang matibay na ebidensya. Ipinagpaliban muna ang paglilitis. Mayabang pa rin ang grupo ni Jong-woo. Ang pagpapapatay ng iba para sa kanya ay hindi epektibo. Maghahanap ng ibang paraan ang chairman bago ang susunod na paglilitis. Pinakiusapan ng grupo ng chairman ang mga reporter. Inatake nila ang masamang nakaraan ni Kang Jia. Nagtipon pa rin ang mga nagproprotesta sa harap ng paaralan. Sila ang mga magulang ng mga namatay na estudyante. Pinamunuan ni Noah ang mga nagproprotesta para humingi ng pananagutan. Ang chairman, pagkatapos magtago sa ospital, ay napilitang lumabas. Sinabi niya sa mga reporter na walang kasalanan at may anak din siyang nag-aaral sa paaralan. At ang anak niya ay biktima rin ng pagguho. Habang unti-unting nakukuha niya ang tiwala ng media, biglang lumitaw ang class president.
Hindi naman pala malubha ang sugat ng class monitor gaya ng sinabi ng chairman. Agad na ibinaling ng mga reporter ang camera sa class monitor. Galit ang chairman nang makita ang anak dito. Nagpaalam lang sana itong bumalik sa paaralan. Ngayong gabi rin ang Memorial Day para sa mga biktima. Nag-alala si Aran nang makita ang class monitor pero pinili nitong sumama sa kanya. Tatakas na siya sa masamang amang ito. Samantala, bumisita si Kang Ja kay Bokdong sa ospital. Koma pa rin ito mula nang mahango sa guho. Nag-aalala ang lahat kay Bokdong. Pumunta naman ang secretary kay boss. Ibinigay nito ang ebidensya ng pagtataksil ni Jong-woo. Ginamit nito ang pangalan ng secretary para sa dirty money. Na-realize ng secretary na ginamit lang siya. Galit niyang sinabihan ng boss na kumilos na. Ayaw niyang mamatay ng nag-iisa. Pumunta ang secretary kay Jong-woo para tanungin kung bakit siya ipinagkanulo. Pero ginamit lang siya ni Jong-woo bilang kasangkapan. Hinamon pa niya itong magsumbong. Natagpuan din ng panig ni Kang Ja ang dirty cash flow sa pangalan ng secretary. Ito ang kapalit ng pagtataksil. Biglang tumawag ang pulis kay Kang Ja. Nakita nila ang cellphone ni Bokdong sa lugar ng pagguho. Nandoon ang ebidensyang isinugod ng buhay ni Bokdong para makuha. Masakit na tiningnan ni Kang Ja ang larawan ng best friend ni Aran. Pero ang lalong nagpasyak sa kanila ay si Jong-woo pala ang pumatay dito. Nakuha na ni Kang Ja ang kahinaan ni Jong-woo. Kaya sa kalaliman ng gabi, tinawagan niya si Jong-woo para painumin sa rooftop. Habang lasing, nakakita ito ng guni-guni ng best friend ni Ahran. Na-record ang lahat ng sinabi nito. Ipinadala ang tape sa minister. Galit ito sa palaging gulo ng anak. Nagkawatak-watak na naman ang grupo. Lahat ng hinala ay nasa secretary. Pero inamin ng boss na baka si Bokdong ang kumuha, kaya siya na ang bahalang bawiin ang ebidensya. Dumiretso ang boss sa ospital para kay Bokdong. Tiningnan niya ang tauhan ng may panghihinayang. Para makuha ang phone, pumasok siya sa bahay ni Kang Ja. Pero wala ito doon. Hinanap niya ang ebidensya pero wala. Pumunta siya kay Gong Jo para tanungin kung nasaan si Kang Ja. Pinagbantaan niya itong ikukulong ang mga tauhan kung hindi sasabihin. Para protektahan ang mga tauhan, inamin ni Gong Jo na pumunta si Kang Ja sa library. Hindi alam ni Kang Ja ang darating na panganib. Kasama si Noah, sinisikap nilang pasukin ang lihim na silid sa paaralan. Pagkatapos maghanap, nabuksan nila ito. Biglang lumitaw ang boss sa likod ni Kang Ja. Sandali pa, dumating din ang chairman. Sinabi ng boss na pumasok si Kang Ja sa silid. Mayabang na binuksan ng chairman ang pinto para hanapin si Kang Ja, pero walang tao sa loob. Sa sandaling iyon, dumating ang maraming reporter. Alam ng chairman na na-set up siya. Nagdesisyon ang boss na ipagkanulo siya para tulungan si Kang Ja. Nang bumisita ang boss kay Bokdong sa ospital, hinawakan ito nito. Si Aran pala ang nagbago ng isip ng boss. Alam na ni Aran ang tunay niyang pagkatao. Anak siya ng patay na kapatid ng boss. Para matulungan ang pamangking mabuhay ng tahimik, nagpa siya ang boss na tumulong. Galit na galit ang chairman nang malamang niloko siya. Nang maaresto siya, nalaman ito ni Jong-woo. Ayaw niyang mamatay ng nag-iisa. Sa susunod na paglilitis, hinanap ng prosecutor ang bahay ng chairman. Sinabi ng abogado ni Kang Ja na nangungurakot ang secretary at binanggit ang lihim na silid sa paaralan. Biglang humingi ang abogado ng pahintulot na magpakita ng testigo. Dahan-dahang pumasok si Bokdong. Hiniling ng abogado na sabihin niya ang lahat ng nangyari sa rooftop. Masakit na isinalaysay ni Bokdong ang pagtulak ni Jong-woo sa biktima. Ang luha nito ay nakahikayat sa maraming tao. Naging sentro ng kritiko si Jong-woo. Pagkatapos, isinumite ng abogado ang video recording ng pagpatay ni Jong-woo. Hiniling nito ang agarang pag-aresto sa masamang lalaking ito. Agad na dinala ng pulis si Jong-woo. Wala nang kakampi sa kanyang tabi. Inutusan ng chairman ang mga tao na sirain ang lahat ng ebidensya. Nanalo si Kang Ja sa paglilitis ngayong araw pero hindi pa rin nahuli ang minister at chairman. Kailangan pa nila ng karagdagang ebidensya para sa ikatlong paglilitis. Lihim na nakipag-ugnayan ang minister sa mga prosecutor. Gusto niyang ipagpaliban ang ikatlong paglilitis. Basta't mahalal siya bilang presidente, tapos na ang lahat. Ngayong araw, bumalik ang ina ng class monitor. Humingi ng tulong si Noah para isiwalat ang mga kasalanan ng chairman. Nalaman ito ng chairman, kaya inutusan niyang kunin ang ina. Mabilis na sinabi ng class monitor sa lahat na unang ilabas ang kanyang ina at siya na lang ang maiiwan para pigilan sila. Nahibag ang puso ng ina nang makita ang sakripisyo ng anak. Galit na galit ang chairman nang malamang nagtaksil ang anak nito. Nag-alalang tumawag ang ina sa chairman. Pinagbantaan niya na papatayin niya ang anak kung may sasabihin ito. Nag-atubili ang ina. Hindi niya kayang mapanganib ang buhay ng anak. Kasalungat ng pagmamahal ng ina, handang ibigay ng minister ang pinakamabigat na parusa kay Jong-woo. Pinili niyang talikuran ang sariling anak. Humiling si Jong-woo sa abogado na makatawag. Gusto niyang makita ang sekretary, pero tumanggi ito. Bago magbitiw, ibinunyag ni Jong-woo na may handog siya
at tanging ang sekretary lang ang nakakaalam kung nasaan. Patuloy na kinumbinsi ni Kang Jia ang ina ng class monitor na lumaban. Hiniling niya sa pulis na sumaklolo para iligtas ang class monitor. Nang makita ang determinasyon ni Kang Jia, nagkaroon ng lakas ng loob ang ina para iligtas ang anak. Galit na galit ang chairman nang dumating ang pulis. Tumanggap sila ng impormasyon na ilegal na ikinulong ng chairman ang anak nito kaya maaari nilang ilabas ang class monitor. Nagpanggap pa rin ang minister na mabuting tao pero kilalang kilala na ni Kang Jia ang tunay niyang ugali. Inilabas ng minister ang maleta na puno ng pera. Gusto niyang suhulan si Kang Jia para itago ang paglilipat na ito. Nagalit si Kang Jia nang walang pagsisising ipinakita ng minister. Nang maligtas ang class monitor, agad na umalis ang lahat. Sumigaw ang chairman at tinanong kung may lakas ng loob bang umalis ang class monitor sa bahay. Para protektahan ang ina, nagpa siya ang class monitor na manatili. Hinikayat din niya ang ina na gawin ang nararapat. Sumasama na ang sitwasyon para sa minister. Inutusan niya ang chairman na ibigay ang tunay na libro. Pero nasa bangko na ngayon ang libro. Hindi madaling ibigay ito ng chairman sa minister. Nang gabing iyon, tumawag ang chairman sa isa pang kandidato. Naghahanap siya ng makakaligtas sa kanya. Lahat ng ginawa ng chairman ay nakita ng class monitor. Samantala, pumunta ang secretary sa restaurant kung saan sila dati kumakain. Ibinigay ng manager, ayon sa utos ni Jong-woo, ang isang kahon sa secretary. Sa labas, mukha lang itong ordinaryong kwintas, pero nasa loob ang recording file na inihanda ni Jong-woo. Ngayon ang ikatlong araw ng paglilitis. Ang testigo ngayon ay ang dating asawa ng chairman. Inakusahan nito ang dating asawa ng pananakit. Bilang inang nakasaksi sa pagguho ng gusali, hindi niya hahayaang magpatuloy itong gumulo. Hindi lang ang chairman ang iniimbestigahan, kundi pati ang minister sa iligal na pera. Ngayon, hindi lang nila itinatangi ang responsibilidad, gusto pang takasan ng chairman ang parusa. Kaya isinisi niya lahat sa minister. Para matapos ang kaso, inimbitahan ng abogado si Jong-woo bilang testigo. Ibinigay sa korte ang ebidensya. Pinatunayan ng recording na si Jong-woo ang tunay na anak ng minister. Natakot ang minister nang mabunyag ang tunay niyang ugali. Lahat ng ebidensya ay laban sa kanila at dapat silang lahat ay magdusa ng nararapat na parusa. Bumalik na sa normal na buhay si Kang Jia pero sandali lang ang saya. Makalipas ang ilang araw sa pagkakakulong, pinalaya ang chairman. Bago maaresto, nakipag-alyansa siya sa ibang kandidato. Ibinigay ng chairman ang kanyang notebook sa kanila. Ang paglaya niya sa kulungan ay isang regalo. Agad pagkalabas, inutusan niyang arestuhin si Kang Jia para maghiganti. Nang malaman ito ng boss, galit na galit siya. Nang walang nakatingin, lihim niyang pinatumba ang mga pulis at tumakas. Pagkatapos, tumawag siya para makipagkita kay Ahran. Nagulat ang bata nang makita ang boss, pero tumakas ito para makita si Ahran isang huling beses. Sinabi ng boss na pamangkin pala niya si Ahran. Aksidente niyang napatay ang kapatid nito. Naantig si Ahran nang malaman ang katotohanan. Pagkatapos gawin ang dapat, nagmadali ang boss sa basehan ng chairman para iligtas si Kang Jia. Nagulat ang chairman nang makita ang boss na nakalaya. Agad na ginawang hostage ng chairman si Kang Jia pero nagapi siya ni Kang Jia mismo. Sinamantala ng boss ang pagkakataon at sunod-sunod na sinuntok ang chairman sa muka. Mabilis na pumagitna si Kang Jia para pigilan ng boss. Tinanong niya kung gusto na naman nitong pumatay tulad ng dati. Huminahon na ang boss. Humingi ito ng tawad sa pagbibintang sa kanya noon. Biglang tumayo ang chairman, may hawak na armas at balak atakihin si Kang Jia. Nang makita ito, mabilis na sumugod ang boss at itinulak siya sa bunton ng mga ladrilyo. Humingi ng tulong ang chairman pero tumanggi ang boss at umalis. Pagkalabas nila, may biglang lumitaw na estranghero. Desididong pinatay nito ang chairman. Sa wakas, nagbayad ang kalaban sa mga ginawa nila. Bumalik na sa normal na buhay ang lahat. Lumalim ang magandang relasyon ng guro at estudyante. Masayang pinapanood ni Kang Jia si Ahran na namumuhay ng simple at masaya ayon sa edad nito. Naghihintay sa kanila ang isang bagong magandang simula.